Si Sauta ay isang nalulumbay na lalaki matapos siyang makaligtas sa isang pagkawasak ng barko, ngunit binigyan ng kapangyarihang kontrolin ang kapalaran ng sinuman. Gayunpaman, sa halip na gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa ikabubuti ng lahat, sinimulan niyang paibigan ang lahat ng mga babae sa paaralan upang maging mga may bahay niya ang mga ito. Ang kwentong ito ay nagsisimula sa isang babae na nagngangalang Nanami na nag-iisip sa kanyang mga gawain papunta sa paaralan bago pa man magpasya si Truck Kun na isama siya. Sa sumunod na sandali, may ibinulong si Sauta at mahiwagang napunta si Truck Kun sa kabilang panig ng kalsada, na naiwan si Nanami na walang masabi. Maya-maya, nasa klase si Nanami na iniisip ang aksidente ng ipakilala ng kanyang guro na si Mayuki si Sauta sa lahat bilang bagong estudyante. Agad siyang nakilala ni Nanami, ngunit ang kanyang reaksyon ay nagulat sa buong klase. Kaya, umupo siya at patuloy na pinagmamasdan ng may paghihinala habang nakaupo si Sauta sa likuran niya. Pagkatapos ng klase, sinubukan ng isang lalaki na makipagkaibigan kay Sauta, ngunit tiningnan niya ang ulo ng talunan at malupit na tinanggihan siya habang inuulit ito ni Sauta sa lahat ng sumusubok na makipag-usap sa kanya. Bigla siyang dinala ni Nanami sa bubong at tinanong kung bakit niya tinatitigan ang mga ulo ng mga tao bago niya ito tinanggihan. Humingi rin siya ng paliwanag tungkol sa aksidente, ngunit nagpanggap si Sauta na walang alam, na parang wala siyang ideya sa sinasabi niya. Gayunpaman, matapos siyang bigyan ni Nanami ng masakit na concussion para maalala niya, nasabi niya ang lahat ng impormasyon, ipinaliwanag kung paano siya may espesyal na kapangyarihan na nagpapakita sa kanya ng mga bandila sa ibabaw ng mga ulo ng mga tao at ang kanilang kulay ay natutukoy ng gusto nila or kung ano ang mangyayari sa kanila. Ganito niya pinahinto si Truck Kun sa pamamagitan ng pagsira ng death flag ng isang taong walang kapareha, at tinanggihan niya ang lahat sa klase dahil nakakita siya ng mga bandila ng pagkakaibigan at ayaw niyang may makalapit sa kanya. Nang marinig ito, nagsimulang tumawa si Nanami at sinabihan siyang magsimulang magtanghal sa mga birthday party. Ngunit sinabi ni Sauta na hindi niya inaasahan na maniniwala siya rito. Pagkatapos ay tumalikod siya at sinabing tanggap na niya na palagi siyang magiging loner. Ngunit ang narinig niya rito ay nagpaalala kay Nanami ng isang masakit at malungkot na panahon sa kanyang buhay. Habang papalayo si Sauta, sinubukan niya itong pigilan. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya rito na nasasaktan ang mga tao kapag sinusubukan nilang lumapit sa kanya. Ngunit tumugon si Nanami sa pamamagitan ng paghampas sa kanyang mga mata at pagtawag sa kanya na isang drama king. Sa puntong ito, nagsimulang isipin ni Sauta na tuluyan nang nawala sa sarili ang babaeng ito. Ngunit matapos niyang sabihin dito na gusto lang niya na tumigil na siya sa pagmumukhang nalulumbay sa lahat ng oras, napagtanto niya na isa itong tunay na tao at nagpasalamat sa kanya sa pagtingin sa kanya. Maya-maya, magkasama silang kumakain ng tanghalian nang dumating ang isang maganda na babaeng nagngangalang Akane, na gustong makipag-usap kay Sauta. Gaya ng dati, nakita niya ang bandila ng pagkakaibigan at tinanggihan siya, ngunit patuloy pa rin ang kanyang pagsisikap at patuloy na sumisikat ang bandila, na ikinagulat niya. Matapos gamitin ang lahat ng paraan ng negatibong aura na naiisip niya, napagtanto ni Sauta na mas mapilit pa si Akane kaysa kay Nanami, kaya tumigil na siya sa pagtatangkang itaboy siya. Sinabi sa kanya ni Akane na si Nanami ay isang prinsesa, ngunit agad siyang sinabihan ni Nanami na itigil ang pag-iisip na ito ay isang kwento ng pag-ibig sa Disney dahil siya talaga ang ika-13 prinsesa ng isang pamilyang mahirap. Nang marinig ito, nag-alok si Akane ng tulong sa anumang problema sa pera dahil hindi tulad ng mga magulang ni Nanami na mahirap, nagmula siya sa isang mayamang pamilya at tagapagmana ng isang napakatagumpay na grupo sa pananalapi. Nang araw na iyon, sinubukan ni Sauta at Nanami na umalis agad sa paaralan para lang maiwasan si Akane, ngunit muling nagpakita ang babae at nagtanong kung saan nakatira si Sauta. Pagkatapos ay umakto siyang parang isang inabando ng silungan para takutin siya, ngunit nag-alok si Akane na tulungan siyang maglinis, kaya isinama niya ulit ang babae. Pagkatapos ng biyahe sa tren, narating nila ang kanyang dorm, na mas malala pa sa isang inabando ng silungan, ngunit sinundan pa rin siya ng babae papasok sa kabila ng lahat ng halatang panganib sa kaligtasan, nang sa wakas ay ipinakita niya sa kanila ang kanyang silid at sinabing natutuwa lang siya na may matutulugan siya. Natuwa si Akane nang sabihin niyang matagal na niyang gustong makita ang bahay ng isang kaibigan ngunit sinabihan siya ni Nanami na tumigil na sa pag-arte na parang wala siyang ibang kaibigan.
Sumang-ayon si Akane bago sinabing matagal na niyang gustong maging kaibigan si Nanami. Nagtanong si Nanami kung bakit at sinabi ni Akane na mahilig siyang mag-alaga ng mga nalulungkot na talunan. Natawa si Sauta dahil dito, kaya sinabihan siya ni Akane na panatilihin ang kanyang ngiti dahil maganda naman itong tingnan ngunit napahiya siya at tumakbo palayo. Gamit ang pagkakataong ito, tinanong ni Nanami si Akane kung bakit siya nahuhumaling kay Sauta. At sinimulan niya sa pagpapaliwanag kung paano siya inihiwalay ng kanyang pamilya sa kanyang unang tunay na kaibigan dahil lamang sa kanilang pagkakaiba sa katayuan sa lipunan. Ipinaliwanag pa niya kung paano parang isang sariwang hangin ang pakiramdam ng pagkakita kay Sauta sa paaralan at ang pakikipag-usap dito ay nagbigay sa kanya ng pag-asa na muling bumuo ng isang tunay na pagkakaibigan. Dahil dito, iniwan ni Nanami ang kanyang mga hinala at pagkatapos bumalik ni Sauta, nagpa siya ang mga babae na umuwi. Gayunpaman, habang palabas sila ng gumuguhong tirahan, napagtanto ni Akane na nabitawan niya ang hairpin na nakuha niya mula sa matandang kaibigan na nabanggit niya kanina. Kaya bumalik siya para kunin ito. Pagkatapos lang, nakita ni Sauta ang isang death flag sa kanyang ulo at tumakbo papasok para iligtas siya. Ngunit nang sa wakas ay naabutan niya ito, nahulog si Akane sa sahig. Ilang sandali pa, niyakap siya ni Sauta at desperadong sinubukang ibagsak ang bandila sa pamamagitan ng pagsasabi ng maraming magagandang salita upang mapatawad niya ang sarili sa nangyari noon. Gayunpaman, walang nangyari. Ngunit nang magsimulang mawala ng pag-asa si Sauta, nakita niya ang isang maliit na bandila ng pag-ibig na lumalaki at napagtanto niya na ang pagtanggap dito ang tanging paraan upang madaig ang lumalaking bandila ng kasawian. Kaya, hinalikan niya si Akane. Mabuti na lang at gumana ito. Ngunit tuluyan ng umibig si Akane sa kanya habang inaatake ni Nanami si Sauta dahil sa paghalik sa kanya. Ilang panahong nakalipas, nasa cruise ship si Sauta na nakikipag-usap sa kanyang kapatid na babae na gustong maghanap siya ng kaibigan. Matapos siyang tumanggi at sabihing mas gusto niyang maging mapag-isa, isang sombrero ang bumagsak sa kanya, at ang may-ari, isang babaeng nagngangalang Sakura, ay nagpasalamat sa kanya sa pagkuha nito bago sila nagkita sa loob ng barko. Pagkatapos ay nagpakilala siya bago sila maglaro ng chess. Bumalik sa kasalukuyan, kinabukasan na sa paaralan, ngunit galit pa rin si Nanami kay Sauta dahil sa paghalik kay Akane. Ipinaliwanag ni Sauta na iyon lang ang paraan para mailigtas siya. Ngunit dumating si Akane at nagsimulang magtanong tungkol kay Nanami habang nasa sabik siyang makitang muli si Sauta. Sa sumunod na sandali, pumasok ang isa pang estudyante na nagngangalang Kikono at nasa sabik ding makita si Sauta bago sumugod sa kanya habang sinimulan nitong sakyan ang kanyang joystick. Natigilan ang lahat sa klase habang inaatake muli ni Nanami si Sauta. Ipinaliwanag ni Kikono na naging magkaibigan sila noong bata pa sila ngunit naghiwalay matapos siyang ipadala sa ibang bansa. Nang araw na iyon, sinundan sila ni Kikono pabalik sa bahay ni Sauta at nagsimulang pumikit nang makita niya ang gumuguhong kubo. Gayunpaman, matapos ipahayag din ni Akane ang kanyang pag-aalala para sa kanya, naramdaman ni Kikono ang kanyang kakaibang obsesyon at tinanong si Sauta kung nakikipag-date ba siya sa kanilang dalawa. Bago pa siya makasagot, nakumbinsi si Kikono na pareho niya silang nililigawan at sinabing sinusuportahan niya si Sauta dahil gusto niya sina Akane at Nanami. Kinabukasan, habang nasa tren papuntang paaralan, tinanong ni Nanami si Sauta tungkol sa pagkahumaling ni Kikono sa kanya at ikinwento niya rito ang tungkol sa bandila ng pag-ibig ng magkapatid sa ulo nito. Pagkatapos ay sinabi ni Nanami na kailangan niya itong sirain or patuloy siyang tatratuhan nito na parang nag-iisang alaga. Sinubukan ni Sauta na iwasan ito, ngunit matapos siyang tawagin ni Nanami na isang walang galang dahil sa hindi niya pagtitiis sa kanya, sinabihan ni Sauta si Kikono na itigil ang pagkahumaling sa buhay nito. Sa kasamaang palad, lalong lumakas ang pagmamahal nito sa kanya, at nang tanungin ni Nanami kung bakit, ipinaliwanag niya na naiwasan ng bandila ang mga pagtatangka niyang ibagsak ito. Kalaunan, isinama sila ni Kikono upang makilala ang nakatatanda sa paaralan, na lumabas na isang nakakatawang henyo na nagngangalang Semogi. Matapos humingi ng tulong si Kikono sa pag-aayos ng dorm ni Sauta, sinabihan sila ni Semogi na kalimutan na lang ito at itigil ang paghingi ng tulong anumang oras na makaranas sila ng maliit na abala. Sa sumunod na sandali, dumating ang isang babae mula sa Shapey, nagpakilala bilang si Mimuri, ang presidente ng konseho at nangakong tutulungan sila.
Nang araw na iyon, bumalik sila sa dorm at binuo ni Mimuri ang engineering club ng mga single na babae. Dahil inaangkin ng mga paparating na feminista na madali nilang kayang gawin ang renobasyon, tinawag ni Akane ang isang pangkat ng mga nerd mula sa klase upang tulungan sila. Pagkalipas ng isang linggo, nagsimulang magmukhang prime na naman ang dorm. Kaya sumali si Sauta at ang mga babae sa team para mas mabilis na matapos. Habang nagtatrabaho, sinubukan ni Sauta na humingi ng tulong sa isa sa mga lalaki, para lamang mabigla nang makita niya ang girly na mukha ni Megumo. Mabilis siyang humingi ng tawad sa pagkalito, ngunit pinigilan siya ni Megumo na umalis at sinabing lalaki talaga siya. Pagkatapos ay tinanong ni Sauta kung bakit kamukha niya si Bib Gandang Hari, kaya ipinaliwanag ni Megumo kung paano siya ginawang femboy ng kanyang kapatid. Nang sumunod na sandali, ilang mga palatandaan ng pagkakaibigan ang sumibol, at mabilis na sinubukan ni Sauta na pigilan ito, ngunit dumating ang mga babae at natuwa na may isa pang nilalang na sumama sa kanilang tahanan. Matapos makumplito ang trabaho, sinabi ni Mimuri kay Sauta na kailangan niyang punuin ang dorm or isasara ito. At pagkatapos ay umalis siya. Muling nalungkot si Sauta at inakala niyang tapos na ang lahat, ngunit nagpa siya ang mga babae at si Megumo na tumira kasama niya, na ikinagulat ng bida. Nang araw na iyon, lumusong silang lahat sa paliguan upang mag-relax. Ngunit habang nasisiyahan ang mga babae sa karanasan, nag-aalala si Sauta na gusto ni Megumo na maging higit pa sa kanyang kaibigan. Nang sumunod na sandali, iminungkahi ni Megumo na manaktik sa mga babae upang patunayan na gumagana pa rin ng maayos ang kanyang launcher. Ilang sandali pa, nakarating sila sa paliguan, ngunit nawala ang sigla ni Sauta at nagbago ang kanyang isip. Gayunpaman, itinulak siya ni Megumo papasok at tumakbo palayo, naiwan siyang harapin ang galit ni Nanami. Pagkatapos ng pambubugbog, nakakita si Sauta ng death flag sa isa sa mga silid, kaya pumasok siya sa loob para mag-imbestiga at nakakita ng isang sulat. Ipinaalala sa kanya ng sulat ang laro ng chess kasama si Sakura at kung paano niya ito pinapangako na gagawin ang anumang gusto nito pagkatapos matalo. Pumayag siya, kaya ibinigay niya sa kanya ang kanyang kapangyarihan at sinabihan siyang tuklasin ang katotohanan ng kanilang mundo. Kinabukasan, nagulat si Sauta nang magising siya kay Akane na sinusubukang dalhin ang kanyang joystick para sumakay. Mabuti na lang at sumugod si Nanami para pigilan sila gaya ng dati. At nang tanungin nila si Akane kung paano siya nakapasok, ipinaliwanag niya na ibinigay sa kanya ni Kikono ang susi ng kanyang silid, umaasang ang masasayang ingay nito ay madyay gising sa lahat. Pagkatapos lang, napansin ni Sauta ang ilang paggalaw sa mga kumot, kaya inalis niya ito at nakita si Megumo na kumakapit sa kanyang joystick. Ipinaliwanag ni Megumo kung paano rin siya tinulungan ni Kikono na palihim na pumasok para sa isang espesyal na pag-eehersisyo kasama si Sauta. Nang dumating si Kikono para tingnan kung gumana ang kanyang plano, nakarinig sila ng isang helikopter sa labas ng dorm. Ilang sandali pa, naglabas ito ng isang pod at isang android na babae na nagngangalang Rory ang lumabas, ngunit biglang nabali ang kanyang ulo, na ikinatakot ng lahat. Matapos itong maibalik sa tamang pwesto, ipinaliwanag ni Rory kung paano siya ipinadala ng pamilya ni Akane upang alagaan si Akane at protektahan siya mula sa anumang masamang plano ni Sauta. Pagkatapos ng isang maikling pagpupulong upang pagdesisyonan ang kapalaran ni Rory, napagkasunduan nilang lahat na hayaan siyang manatili sa dorm dahil mas nakatutok siya kay Akane. Gayunpaman, nag-alala si Nanami na baka subukang gawing flashlight ni Sauta si Rory. Kaya, binalaan niya ito laban sa pagtataas ng bandila sa kanya, na ikinagulat ni Sauta, na nagsabing hindi ito posible kahit sa mga robot. Nang maayos na ang lahat, naghanda silang lahat para sa paaralan, iniisip na mananatili si Rory sa bahay upang alagaan ang dorm, ngunit naghanda rin siyang umalis kasama nila. Nang araw na iyon, nagkita-kita silang lahat para sa tanghalian, at sinamantala ni Rory ang pagkakataong mag-recharge ng kanyang baterya habang kumakain ng totoong pagkain sina Sauta at ang mga babae. Nang sandaling iyon, si Mimuri ang namamahala sa broadcast system upang ipaalam sa lahat ng nasa paaralan ang tungkol sa nalalapit na Sports Week kung saan sila ay magsasama-sama sa mga grupo, at gugugol ng isang buong linggong pakikipagkompetensya sa iba't ibang sports upang magpasya kung aling koponan ang pinakamagaling. Habang nasa sabik ang mga babae na makasama sa isang grupo kasama si Sauta, nag-aalala siya tungkol sa sulat na natagpuan niya noong isang gabi. Sa sumunod na sandali,
dumating si Mimuri at sinabi sa kanila na ang dorm ay isasara at si Sauta ay mapapatalsik din kung hindi sila mananalo sa Sports Week. Mas maaga sa araw na iyon, nagkaroon siya ng pagpupulong sa school board at lahat sila ay nagalit nang malaman na si Sauta ay halos nagsimula ng isang harem sa bakuran ng paaralan. Ikinatuwiran niya na walang lugar para sa kanya sa regular na dorm at walang ibang probisyon na ginawa para sa kanya, ngunit nag-aalangan pa rin ang mga miyembro ng board na pabayaan ito. Gayunpaman, nang sabihin niyang mananalo ang kanilang grupo sa sports event, sinabi ng mga miyembro ng board na imposible ito dahil walang co-ed group ang nanalo sa event. Matapos igiit na kaya nila, iminungkahi ni Mimuri na paalisin si Sauta at buwagin ang dorm kung sakaling mabaigo sila, at lahat sila ay sumang-ayon dito. Nang marinig ang lahat ng ito, nagalit ang mga babae dahil inilalagay lang sila ni Mimuri sa panganib. Ngunit sinubukan niya silang bigyan ng motivational talk, na sinasabing ang pagtutulungan ay makakatulong sa kanila na malampasan ang lahat. Agad siyang inatake ni Kikono dahil sa pagiging napakawalang isip. Kaya nagpa siya si Mimuri na kumuha ng trainer para garantyahan ang kanilang tagumpay anuman ang mangyari. Pagkatapos umalis ni Mimuri, isang babae na nagngangalang rin ang dumating at muntik nang matamaan si Sauta bago nagpakilala bilang kanilang trainer. Kinabukasan, ginaisang silang lahat ni Rin at ginugol ang mga sumunod na oras sa pagpapahirap sa kanila bago nagpas siyang ibigay ang lahat ng kanyang atensyon kay Sauta. Habang nahihirapan siyang makasabay, tinanong ni Rin kung paano niya nagawang makuha ang lahat ng mga babae na ito kahit na mas kaunti ang mga kakayahan kaysa sa isang maliit na babae. Iniwasan ni Sauta ang tanong at tinanong kung nakilala na ba niya ang isang alpha dati. Kaya naalala ni Rin ang kanyang matalik na kaibigan, ang tanging lalaking iginalang niya. Matapos niyang ipaliwanag kung paano sila naghiwalay ilang panahon na ang nakalipas, nakilala ni Sauta ang pangalan at sinabing tinatawag siya ng kanyang matalik na kaibigan sa parehong pangalan ilang taon na ang nakalilipas. Dahil sa kuryosidad, tinext ni Rin ang kanyang matagal nang nawawalang matalik na kaibigan at nang makitang si Sauta iyon, hinabol niya ito para humingi ng tawad. Sa proseso, muntik na siyang mahulog sa baba. Kaya iniligtas siya ni Sauta. Ngunit lalo lamang itong nagpagalit kay Rin dahil hindi niya namamalayan na tinatrato niya ito ng masama. Kalaunan, ikinwento ni Rin sa iba ang lahat tungkol sa kanya at kay Sauta, at kalaunan ay tinapos nila ang araw para magpahinga para sa isa pang araw ng pagsasanay. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula ang sports carnival at halos agad na nagsimulang manig ang koponan ng Questorm at patuloy na nangunguna sa ilang mga unang kaganapan. Kalaunan, tinanong ni Sauta kung paano gumagana ang pinakamahalagang parangal para sa manlalaro. At ipinaliwanag ni Rin na ang lahat ay nakasalalay sa kabuuang puntos na nakuha sa panahon ng pagdiriwang. Ang mga nanalong kaganapan ay nagbibigay ng puntos, ngunit ang mga puntos ng pagtutulungan ay tila mas mahalaga. Kaya, ang kapangyarihan ng pagkakaibigan ay isang aktwal na kasanayan na ngayon. Pagkatapos ay sinimulan ni Rin na italaga ang lahat sa mga kaganapan kung saan sila ang may pinakamataas na pagkakataon na makakuha ng mga puntos. Pagkatapos nito, nagpakita si Mimuri sa Jumbotron upang hawakan ang mga anunsyo at isinama niya ang nakatatandang si Semogi ng Hyde-Aga Academy bilang isang panauhin. Inanunsyo nilang dalawa na magbabalita sila tungkol sa pinakamalalaking kaganapan sa festival, simula sa mixed martial arts kung saan si Rin na lang ang huling taong nakatayo matapos makipaglaban sa napakaraming taong naghahanap ng dugo. Pagkatapos, sa open weight cut gathering contest, ang android na si Rory ay naglalabas ng kakaibang tunog mula sa speaker sa kanyang bibig na tanging mga pusa lang ang nakakarinig. Pagkatapos nito, ang Teacher Shoulder Massage Tournament na mayroon din ito at nangunguna ang Questorm doon pati na rin sa iba pang mga torneo. Nagtataka si Nanami kung bakit sila pinasadahan ni Mimuri ng ganito kalakas sa live na telebisyon at ipinaliwanag ni Rin na malamang ay nakokonsensya siya sa pagtulong sa kanila na mapunta sa gulo na ito. Binati rin ni Rin si Nanami sa mahusay na pagganap sa Princess Walking Tournament, na tila mas nakapag-stress sa kanya kaysa sa mga aktwal na mapanganib na kaganapan. Hindi nagtagal, hinaypa ng referee ang sipol para opisyal na simulan ang penalty shootout tournament. At kahit papaano ay nakarating si Sauta sa finals gamit ang isang nakakabaliw na catch. Binati siya ng mga babae at sinabihan nila siyang wala siyang kapantay pagdating sa pagbasa ng mga galaw ng kalaban. Kaya dahil doon, dapat ay madali na lang ang finals. Doon lang nila natuklasan na nakapagtala si Megumo ng bagong record sa akademya.
Ibinahagi sa kanila ni Rin na nakasali siya sa track nationals bawat taon noong middle school, ngunit ibinahagi ni Megumo na wala na siya sa track team, kundi sa home economics club na ngayon. Biglang sumakay si Akane sa isang kabayo at buong pagmamalaking inanunsyo na nanalo siya sa isang kompetisyon sa pagsakay sa kabayo bago inalok si Sauta ng sakay papunta sa susunod niyang event. Tumanggi si Sauta noong una dahil malungkot at awkward pa rin siyang talunan, ngunit itinulak pa rin siya ng mga babae sa kabayo. Kaya, sumakay silang dalawa papunta sa paglubog ng araw, or tunnel sa halip. Nang gabing iyon, nagdiwang ang team dahil nangunguna pa rin sila sa ranggo at sinabihan ni Rin ang lahat na huwag masyadong mag-relax dahil may mga kaganapan pa rin na nagaganap sa hating gabi at muli kinabukasan sa panahon ng finals ng penalty kick tournament. Kaya, masyadong nag-ambala si Sauta para mabasa ng maayos ang kanyang kalaban. Kaya, nabigo siyang pigilan ang huling tira at natalo sa kompetisyon para sa koponan. Nang gabing iyon, isiniwalat ni Rin na ang koponan ay bumaba na ngayon sa ika-8 pwesto sa pangkalahatan, na isang napakasamang tiyempo dahil isang araw na lang ang natitira para sa finals. Sinabi ni Akane na kailangan nilang lahat na mag-ipon at magsikap ng mas mabuti kung gusto nilang pigilan ang pagpapatalsik kay Sauta. Kalaunan, nakita ni Rory si Sauta sa isang pribadong lugar, at sa wakas ay sinabi ni Sauta sa kanya na tila malapit na siyang masawi. Inamin niya na natatakot siya dahil ang kanyang pagkasawi ay makakasakit sa lahat ng tao sa dorm, kaya sa palagay niya ang pag-alis sa paaralan bago masawi ay magpapadali sa mga bagay para sa kanila. Pagkatapos ay hiniling niya kay Rory na alagaan ang iba pagkatapos niyang umalis. Nagtanong si Rory kung may paraan para pigilan ang kanyang pagkasawi, ngunit ipinaliwanag ni Sauta na ang kanyang kakayahang wasakin ang death flag ay tila hindi gumagana sa kanyang sarili. Pagkatapos ay bigla niyang naalala ang nakasulat sa liham. At sa sandaling binasa niya ito ng malakas, may na-activate ito sa loob ng sistema ni Rory at binago siya sa isang bagong super final na anyo ng boss. Tinanong niya ito kung gusto nitong malaman ang katotohanan sa likod ng mundo. At mabilis na nalaman ni Sauta na si Sakura marahil ang taong naghihintay sa kanya sa loob ng kakaibang misteryosong kaharian na nabanggit niya kanina. Tinanong niya kung nasaan ang unang pinto patungo sa kaharian na iyon. Kaya't inactivate ni Rory ang isang hologram program na agad na naglilipat sa kanila sa ibang mundo kung saan ang lahat ay parang mga pantasyang karakter. Si Nanami ay naging isang prinsesang kabalyero. Si Akane ay naging isang salamangkero. Si Rory ay naging isang ninja. At ginugol ni Sauta ang kalahati ng kanyang oras sa pag-alam kung sino ang misteryosong mukhang kleriko. Pinangunahan ni Nanami ang grupo sa isang bahay hanggang sa wakas ay marating nila ang unang pinto. Nang bumukas ito, nakita ni Sauta ang balangkas ng isang misteryosong babae na nagsabi sa kanya na kalaunan ay malalaman niya ang katotohanan tungkol sa mundo. Hindi nagtagal pagkatapos noon, nagising siyang muli sa totoong mundo kung saan ipinaliwanag ni Rory na ang programang nakita niya ay huling in-update ng isang babaeng nagngangalang Ninbayashi Rory noong 1938. Hindi pa rin lubos na sigurado si Sauta kung mapagkakatiwalaan niya ang lahat ng impormasyong natanggap niya, ngunit napagtanto niya na ang pag-alis sa Quest Hall ay magiging mapanganib kung ang unang pinto ay tunay na umiiral. Napagpasyahan niya na ang pag-abot sa pintong iyon ay marahil ang tanging paraan upang makaligtas siya sa kanyang death flag at mapigilan ang lahat ng nakapaligid sa kanya na magdusa. Kaya, hiniling niya kay Rory na tulungan siya sa misyon at agad siyang pumayag. Kaya napansin niya na may nagpakita na bandila ng pagkakaibigan sa itaas ng ulo ng robot at laking gulat niya dahil aksidente niyang na-unlock ang pagkakaibigan gamit ang Android. Sa huling araw ng sports festival, nagsimulang mag-alala si Nanami tungkol sa huling kaganapan na lumabas na isang team obstacle course. Ngunit sinabihan siya ni Sauta na huwag magpanik dahil itinaas na niya ang mga bandila ng tagumpay para sa lahat. Nang magsimula ang obstacle course, bawat miyembro ng Quest Hall team ay talagang naghahanda ng kanilang bahagi ng karera. Nagsimulang magyabang si Nanami kung paano siya tumatangging matalo kahit kanino. Ngunit biglang may napagtanto si Sauta na kakaiba. Inamin niya na wala talaga siyang ideya kung paano ay trigger ang kanyang bandila ng tagumpay dahil hindi pa siya nagpakita ng anumang uri ng bandila sa buong panahon na magkakilala sila. Kalaunan, ipinasa ni Rin ang ribbon kina Sauta at Nanami para sa huling bahagi ng karera, at agad nilang sinimulang tahakin ang kurso ng magkasama. Nilampasan nila ang mga balakid hanggang sa masaktan si Nanami habang sinusubukang protektahan si Sauta sa isang maliit na aksidente.
Sa kasamaang palad, hindi nagtagal at nawala ang lamang ng koponan. Pagkatapos noon, nagsimulang umiyak si Nanami dahil nakokonsensya siya sa pagpapabagal sa kanila at nagsimulang maging masama ang sitwasyon para sa Quest Hall. Pagkatapos, biglang nagiba ng gear si Sauta at nagsimulang tumakbo ng napakabilis habang karga siya. Nilampasan niya ang bawat koponan habang karga si Nanami na parang isang sako ng patatas at mukhang mananalo pa rin sila. Ngunit sa pinakadulo, nanalo ang baseball, naiwan ang Quest Hall na natigil sa pangalawang pwesto. Pagkatapos ng karera, inakala ng lahat na mapapatalsik pa rin si Sauta matapos mawala sa unang pwesto. Pagkatapos, bigla na lang sumulpat si Mimuri kasama ang mga miyembro ng school board, at isiniwalat nila na humanga sila sa performance at teamwork ng Quest Hall kaya nagpasya silang ibigay pa rin sa kanila ang titulong MVP, kahit na pumangalawa. Habang ipinagdiriwang ng lahat ang kanilang tagumpay, isa sa mga miyembro ng school board, na palihim na nanunood mula sa ibang lokasyon, ay biglang nagbagong anyo bilang isang misteryosong babae, at sinabing lumaki na si Sauta. Ilang araw pagkatapos ng sports festival, agad na dinagsa ng mga babae sa dorm si Sauta matapos marinig na nangako itong makikipag-date kay Akane sa karnabal. Iminungkahi ni Nanami na dapat silang lahat ay makipag-date kay Sauta dahil lahat sila ay tumulong sa pagkapanalo ng titulo at hindi lang kay Akane. Kaya, hinayla ng mga babae si Akane sa isang labanan ng bato-papel gunting upang magpasya sa pagkakasunod-sunod ng mga one-on-one date ng lahat kasama niya. Matapos maayos ang schedule, sinabi ni Nanami kay Sauta na mananatili na lang siya sa bahay habang lalabas siya kasama ang iba, at ang hinihingi lang niya ay ilang merienda pa uwi. Maya-maya, nagkita si Sauta at si Megumo sa lungsod. At dahil mukhang napakababae ni Megumo, agad na inakala ng mga random na tao na magkasintahan sila. Nagtungo silang dalawa sa ilang claw machine kung saan nagmakaawa si Megumo kay Sauta na manalo ng isang bagay para sa kanya. Casual na ginamit ni Sauta ang kanyang flag powers para makuha ang isa sa mga teddy bear halos agad-agad. Kahit si Megumo ay napansin na tila nalilibang si Sauta dahil patuloy niyang iniisip ang lahat ng kakaibang misteryo na nakapalibot sa Quest Hall at sa mga bagay na may kinalaman sa unang pinto. Kalaunan ay sinabi ni Sauta na siya ay nagugutom. Kaya dinala siya ni Megumo sa isang kainan kung saan umorder sila ng ilang higanteng ultra-iced parfait na tila wala pang nakakaubos noon. Buong kumpiyansang sinabi ni Megumo na kaya niya itong gawin ng mag-isa. Pagkatapos ay agad na natalo sa labanan pagkatapos ng ilang kagat. Kaya tinulungan siya ni Sauta na tapusin ang parfait. At habang kumakain sila, ang buong cafe ay nagsimulang tumitig sa kanila na parang nanunood sila ng isang live na romance drama na nagaganap sa totoong oras. Sa isang punto, napansin ni Sauta ang isang parfait na nakadikit sa mukha ni Megumo at halos panasan ito bago niya pinigilan ang sarili dahil kahit siya ay napagtanto na magmumukha itong nakakabaliw. Sa halip, gumamit siya ng panyaw tulad ng isang normal na tao. Ngunit kahit papaano ay nagdulot pa rin ito ng romance flag sa itaas ng ulo ni Megumo. Gayunpaman, pagkatapos noon, nakipagkita si Sauta kay Akane para sa kanilang date, at inamin niya na kinailangan niya talagang humingi ng payo sa kanyang mga magulang ng maaga dahil hindi pa siya lumalabas kasama ang isang lalaki noon. Kalaunan ay nakarating ang dalawa sa isang boating area na tila inirekomenda ng kanyang ama. Sumakay sila sa isang bangka ng magkasama, at agad na naging awkward ang mga bagay nang biglang sinabi ni Akane na umaasa siyang magiging magkasintahan sila balang araw. Napagtanto niya kung gaano kaiya-hiya iyon at sinimulang i-swing ang isa sa mga sagwan habang ipinapakita ang mga kung fu moves na parang sinusubukan niyang pisikal na labanan ang awkwardness hanggang sa masawi. Iminungkahi ni Sauta na magtampisaw silang dalawa, ngunit habang sinusubukang gawin iyon, nadulas si Akane at muntik nang mahulog sa tubig. Nasalo siya ni Sauta sa tamang oras, ngunit kahit papaano ay mas naging awkward ang sitwasyon dahil aksidente silang naghalikan habang Nagel iligtas. Bukod pa riyan, natalsikan ng tubig ang damit ni Akane, at biglang napagtanto ni Sauta na parang nakikita niya ang mga asset sa mga ito. Ngayon, iminumungkahi ni Sauta na pumunta sila sa isang pribadong lugar para matuyo ng maayos ang mga damit nito. At pagkatapos ay dinala siya ni Akane sa isang library, ipinaliwanag na ang lugar ay kumakatawan sa kanyang pasasalamat kay Sauta at sa isang matandang kaibigan mula sa kanyang nakaraan. Pagkatapos noon, lumabas si Sauta kasama si Rin. Ngunit sa sandaling dumating siya,
agad siyang nakaramdam ng kawalan ng kapanatagan tungkol sa pambabaeng damit na pinili niya para sa date. At ang kawalan ng kapanatagan na iyon ay agad na nagdulot ng bandila ng galit sa itaas ng kanyang ulo. Kaya't pinakalma siya nito sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na maganda ang hitsura niya, at buti na lang at napigilan siya nito na mapunta sa kanyang villain arc. Nagtungo silang dalawa sa isang parke kung saan nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga lumang alaala. Naaalala nila kung paano sila umaarte na parang mga manggugulo noong araw, na parang sarili nilang punong himpilan ng mga kriminal ang palaruan. Pagkatapos ay kinuha ni Rin ang ilang lumang litrato noong sila ay bata pa, at inamin ni Sauta na talagang nasiyahan siya sa paggugol ng oras kasama ito noon. Nanatiling maayos ang lahat ng ilang sandali hanggang sa makita nila ang isang litrato mula sa araw na tila hinamon ni Sauta si Rin sa isang paligsahan sa pagwiwi noong sila ay bata pa. Sa sandaling naalala ni Rin ang pangyayaring iyon, labis siyang napahiya kaya't nagsimula siyang sumigaw ng walang kabuluhan sa gitna ng parke bago tuluyang nawalan ng malay. Kalaunan, dumating si Sauta para sa kanyang date kay Kikono habang karga-karga ang walang malay na katawan ni Rin, na marahil ay hindi ang romantikong pasukan na hinahangad ng karamihan. Dahil sa sitwasyon, kinansela nila ang aktwal na date at nagpa siya na iuwi na lang si Rin. Humingi ng tawad si Sauta sa pagsira ng mga bagay-bagay, ngunit sinabi sa kanya ni Kikono na makakabawi siya sa pamamagitan ng pagpatong ng kanyang ulo sa kandanggan nito. Habang nakaupo silang magkasama, naalala nilang dalawa ang isang sandali mula sa nakaraan nang bigyan ni Sauta si Kikono ng lalagyan ng susi habang umiiyak ito. Ito ang naging paborito niya. At noon, nangako rin si Sauta na magiging nakababata niyang kapatid mula noon. Maya-maya, naligo ang mga babae ng sabay-sabay at nagsimulang mag-usap tungkol sa kung gaano sila kasaya noong mga date nila ni Sauta. Pinakinggan ni Nanami ang lahat ng ito at nagsimulang makaramdam ng kaunting selos, bagamat itinatago niya ito sa sarili. Samantala, nakatagpo ni Sauta si Rory, na nagbunyag na mayroon talagang nakatagong daanan sa ilalim ng lupa sa ilalim ng quest hall. Tila, nanatiling nababara ito hanggang sa nahukay niya ito gamit ang isang built-in na drill. Tumungo silang dalawa sa lihim na tunnel na ito at kalaunan ay nakarating sa unang pinto. Binuksan ito ni Sauta at nang pumasok sila, halos walang laman ang lugar, maliban sa isang kakaibang kahon na nakapatong sa silid. Ang kahon ay may mga guhit dito na kahawig ng lahat ng kanilang mga bersyon ng pantasya na karakter mula sa alternatibong mundo na nakita nila kanina. Ipinaliwanag ni Rory na hindi niya maskan ng maayos ang kahon dahil gawa ito sa isang hindi kilalang materyal. Kaya, nagpa siya ang dalawa na huwag muna itong hawakan sa halip na hawakan ang isang kaina-hinalang misteryosong bagay. Pagkatapos ay napansin ni Sauta ang isang butas sa isa sa mga dingding at nagtanong tungkol dito. Ipinaliwanag ni Rory na patungo ito sa isang kagubatan sa labas ng gusali. Pagkatapos noon, biglang nagliwanag ang butas. Kaya, sumugod si Sauta para tingnan ito at agad siyang nakarating doon. Nakasalubong niya ang isang misteryosong babaeng may asul na buhok na agad na itinuro ang napakalaking watawat ng kasawian na nasa itaas ng kanyang ulo. Sa ibang lugar, isang malilihim na grupo ng masasama ang nagdaos ng isang pagpupulong kung saan sila nakaupo at nag-uusap tungkol sa kung paano ang mga tao ay parang basura na samire sa planeta. Sa panahon ng pagpupulong, ang misteryosong babaeng nakamaskara, na ang pangalan ay Number Zero, ay dumating at ipinaliwanag na si Sauta ay may kapangyarihang baguhin ang kapalaran mismo dahil sa kanyang kakayahang makakita ng mga watawat sa ibabaw ng ulo ng mga tao. Sinabi niya na kailangan nilang malaman kung siya ay ipinadala ng isang bagay na tinatawag na sakramento upang magdala ng kasamaan sa mundo. Pagkatapos ay inatasan ni Number Zero ang isang babae na nagngangalang May na pumasok sa klase ni Sauta. Pagdating ni May sa paaralan, agad niyang sinira ang lahat ng sumusubok na makipag-usap sa kanya. Hindi pisikal, emosyonal lamang. Bawat estudyanteng lumalapit sa kanya ay napupuno ng mga insulto sa loob ng ilang segundo at mabilis na napagtanto na mayroon siyang parehong uri ng kapangyarihan na mayroon siya. Kaya ngayon, sa wakas ay nakilala ni Sauta ang isa pang tao na nakakakita sa buhay na nagiging kalokohan sa totoong oras. Kalaunan, nagsimulang pag-usapan ng mga babae ang mga paparating na school trip, at napansin ni Sauta ang isang bagay na nakakakilabot. Ang kanyang pangalan ay kahit papaano ay nagpapakita sa dalawang magkaibang listahan ng mga biyahe ng sabay.
Sa halip na magkaroon ng isang normal na school trip tulad ng isang regular na estudyante, napilitan siyang dumalo sa dalawang magkahiwalay na biyahe ng magkasunod. Para linawin ang mga bagay-bagay, ipinakita sa kanya ni Rory ang isang hologram message mula kay Mimuri, na umamin na na-pressure siya na isama siya sa parehong biyahe. Kaya, ang huling plano ay ang beach trip muna, ang mountain trip pangalawa. Nang makarating ang lahat sa beach, nagpalit ang grupo ng mga swimsuit, at dumating si Rory na nakasuot ng espesyal na turtle suit na ginawa niya mismo para hindi siya kalawangin sa tubig. Habang tumatambay, binanggit ni Nanami ang katotohanan na kahit papaano ay hindi marunong lumangoy si Megumo kahit na napakabilis niya sa lupa. Inamin ni Megumo na hindi pa siya nakakapunta sa beach dati dahil sa tingin niya ay nakakahiya ang mga panlalaking swimsuit. Biglang naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating si Semogi, at agad na nag-ambala ang lahat dahil ang kanyang swimsuit ay nag-iwan sa kanila ng imahinasyon sa balangkas ng pinakamataas na order. Sa isang punto, itinulak ng mga babae si Sauta sa tubig, ngunit sa halip na tumugon ng normal, nagsimula siyang magpanik na parang isdang kakaahon lang sa tubig. Ipinaliwanag niya na ang tubig ay nagpapaalala sa kanya ng malagim na aksidente sa barko kung saan nawala ang kanyang pamilya sakay ng isang barkong tinatawag na Premium Ambril. Naawa si Semogi para sa kanya matapos marinig ang kwentong iyon, kaya sinubukan niya itong aliwin at nagpas siyang tulungan siyang malampasan ang kanyang takot sa tubig. Sa kasamaang palad, hindi talaga gumana ang kanyang mga pagtatangka, at nahihirapan pa rin si Sauta. Kaya, kalaunan ay sumuko ang grupo at nagpahinga. Habang nakaupo ng mag-isa sa isang bangko malapit, nilapitan si Sauta ng isang kakaibang babae na nagtitinda ng mga inumin. Inabutan niya ito ng isa at ang inumin ay napakasama ng lasa kaya agad niya itong iniluwa. Ang inumin ay tila lasang may pumiga ng pawis ng direkta mula sa isang gym bro at binotelya ito para ibenta. Gayunpaman, nagpasya pa rin si Sauta na suportahan ng kaunti ang kanyang negosyo. Habang nakikipag-usap sa kanya, napansin niya ang isang kakaibang bandila na lumulutang sa itaas ng kanyang ulo, isa na may kaugnayan sa isang uri ng pangunahing punto ng kwento sa halip na ang karaniwang kalokohan sa pag-ibig. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Kuromiko at sa sandaling marinig ni Sauta ang kanyang pangalan, agad niyang naalala ang mahiwagang liham na natagpuan niya sa bahay. Pagbalik nila sa paaralan, nagsimulang umiyak si Akane matapos marinig kung paano nababalot pa rin si Sauta ng masasakit na alaala na pumipigil sa kanya sa paglangoy. At agad silang tinukso ni Semogi, tinawag silang isang matandang mag-asawa. Kaya tinanong niya si Semogi kung palagi ba siyang maliit, kaya ipinakita niya sa kanya ang isang lumang larawan kung saan mas matangkad siya. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang kakaibang katotohanan na ang lahat ay kalaunan ay lumiliit sa mga bersyon ng kanilang sarili na kasing laki ng Pokemon kapag sila ay tumatanda. Inanunsyo ng guro na nasa kalagitnaan na sila ng biyahe at medyo gamaan ang pakiramdam ni Sauta dahil pagod na siya sa buhay sa dalampasigan. Ang ginhawang iyon ay tumagal ng mga 5 segundo bago sinabi ng guro na maglilipat na naman sila ng lokasyon, ibig sabihin kailangan pa rin niyang bumalik sa dagat. Bumalik si Sauta sa dalampasigan kasama sina Akane, Kikono, at Rin, ngunit hindi pa rin siya marunong lumangoy. Naaawa ang mga babae sa kanya, ngunit sinabihan niya silang magsaya na lang nang hindi siya inaalala. Pagkatapos nilang umalis, muling nagpakita si Kuromiko. Kaya't tinanong ni Sauta kung bakit siya nagsusumikap kahit na napakaliit niya at ikinwento niya rito kung paano siya palaging tinuturuan ng kanyang mga yumaong magulang na huwag umasa sa iba. Naputol ang kanilang pag-uusap nang ang isang sea cucumber ay kahit papaano ay natigil sa mga pinagpalang asset ni Akane at pagkatapos noon ay naayos na ang buong sitwasyon. Kaya ipinakilala ni Sauta si Kuromiko kay Akane. Pagkatapos ay tinulungan siya ni Akane na magbenta ng isang grupo ng mga popsicle at tinanong pa kung talagang nasisiyahan siya sa trabaho. Inamin ni Kuromiko na hindi niya ito gusto ngunit kailangan niya itong gawin upang mabayaran ang matrikula at pagkain. Pagkatapos ay nagpasalamat siya bago muling tumakbo. Kalaunan, muling nakita ni Sauta si Kuromiko at tinawag siyang isang marangal na tao dahil sa pagsisikap na iyon para lamang mabuhay. Nang magpasalamat siya rito, napansin niya ang isa pang bandila ng kwento na nagpakita sa kanyang ulo. Pagkatapos ay sinabi ni Kuromiko na gusto niyang ipakita sa kanya ang isang espesyal na lugar at dinala siya sa isang kalapit na tunnel, na ipinaliwanag na palagi siyang pumupunta doon kapag nalulungkot siya sa pagkasawi ng kanyang mga magulang.
Sinabi sa kanya ni Sauta na hindi niya dapat itago ang lahat at dapat umasa sa mga tao paminsan-minsan. Pagkatapos ay isiniwalat ni Kuromiko na alam na niya kung sino si Sauta nang bigyan niya ito ng inumin kanina. Ipinaliwanag niya na ang kanyang mga magulang ay bahagi ng crew ng Premium Ambre. Kaya agad na naisip ni Sauta na maaaring nandito siya para maghiganti. Sa halip, sinabi niya ang kabaligtaran, na ang kanyang mga magulang ay mga walang kwentang miyembro ng pangkat na hindi kayang protektahan ang sinuman, at siya ay natigil sa bigat na iyon mula noon. Sinabi niya na ang kanyang buhay ay naging miserable hanggang sa makilala niya ito. At sinabi sa kanya ni Sauta na hindi niya kailangang dalhin ang ganoong uri ng pagkakasala. Sa kalagitnaan ng malambot na sandaling iyon, biglang nagsimulang bumaha ang tubig at ang tunnel ay nagsimulang bumaha. Huli na nilang napagtanto na malapit na silang matrap at humingi ng tawad si Kuromiko sa pagdadala sa kanya doon. Kaya sinabi ni Sauta na ayos lang at nagbiro pa nga na hindi niya alintana na magkaroon ng isang taong katulad niya bilang isang nakababatang kapatid. Pagkatapos ay hiniling ni Kuromiko sa kanya na manampa sa kanyang pagiging kapatid kapag nakalabas na sila. Ngunit napansin ni Sauta ang 3 death flag na nagpakita sa kanyang ulo ng sabay-sabay. Pinag-isipan niyang tanggihan ang alok nito na kanselahin ang mga bandila, ngunit nagpasya pa rin siyang tanggapin ito at nanumpa sa pagiging kapatid doon mismo. Ang mga bandila ng kasawian ay agad na naging isang normal na bandila ng kwento na parang isang bagay na nakatago sa likod ng kwento. Tuwang-tuwa si Kuromiko na mas marami pang mga bandila ang nagpakita at inayos ito muli ni Sauta sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanya na sumali sa kanyang paaralan sa isang scholarship na tinanggap niya. Pagkatapos noon, dumating si Rory na may ganap na katawa-tawang pasukan at iniligtas sila mula sa bumabahang tunnel na parang ito ay isa lamang araw para sa kanya. Bumalik sila sa dalampasigan pagkatapos at handa nang ipakilala ni Sauta si Kuromiko sa lahat hanggang sa mapansin niya ang isang kakaibang babae na nakasuot ng sombrero na nakatayo lamang doon at nakatitig sa dagat. Sinubukan ng babae na tumakbo agad, ngunit sinigawan siya ni Rory at inilantad na si Megumo pala ang nakabalat kayo. Ipinaliwanag ni Megumo na nakasuot siya ng damit pambabae dahil kamakailan lang ay dumating ang kanyang kapatid na babae sa bayan at halos pinalitan ang lahat ng kanyang damit panlalaki ng damit pambabae, ngunit humingi lang ng paumanhin si Sauta sa pag-alala sa kanya. Nang makabalik na ang lahat sa silid, ipinakilala ni Kuromiko ang kanyang sarili bilang bagong nakababatang kapatid ni Sauta. Mabilis itong tinanggap ng iba, na parang isang normal na karagdagan sa cast. Gayunpaman, nagsimulang umiyak si Kikono dahil pakiramdam niya ay mas mahal ni Sauta ang kanyang bagong nakababatang kapatid na babae kaysa sa kanya. Kalaunan ay tinanggap niya si Kuromiko dahil sa pamilya. Pagkatapos ay tinanong ni Sauta si Semogi kung posible bang ibalik si Kuromiko sa akademya kasama nila. Di nagtagal, nakipagkita sina Semogi at Sauta kay Mimuri at sinubukang pilitin siyang gamitin ang kanyang impluensya bilang anak ng Chancellor upang ayusin ang sitwasyon ni Kuromiko. Nag-atubili si Mimuri noong una, kaya nakaisip si Semogi ng isang plano kung saan pumayag si Mimuri na tulungan si Kuromiko na makapasok sa paaralan. At bilang kapalit, makikipag-date siya kay Sauta kinabukasan. Malinaw na hindi lubos na nasiyahan si Mimuri tungkol dito, ngunit pumayag pa rin siya. Sa araw ng date, pumunta sina Sauta at Mimuri sa isang bukal ng tubig. Pinanood siya ni Sauta na naglalaro sa tubig at nakaramdam ng ginhawa na hindi siya nagpapalitaw ng anumang mga palatandaan, na para sa kanya, si Mimuri ay parang nakakakita ng kapayapaan sa isang lugar ng digmaan. Sa kabilang banda, si Mimuri ay nagsimulang mag-isip na malayo ang loob niya at hindi nasisiyahan sa date. Kaya, humingi siya ng tawad at sinabing gagawin pa rin niya ang lahat ng makakaya niya para kay Kuromiko, kahit na mahirap ang date. Kaya, sinabi niya sa kanya na hindi siya kinamumuhian nito, at mas pinalawak pa ito ni Mimuri kaysa sa inaasahan. Sinabi niya na gusto niya talaga ang paraan ng pamumuhay nito ng tapat at ginagawa ang mga bagay sa sarili niyang paraan kahit na hindi ito ang tipo ng lalaking karaniwang hinahabol ng mga tao. Sinabi sa kanya ni Sauta na nirerespeto rin siya nito, lalo na dahil malaya itong namumuhay ng hindi masyadong iniisip ang lahat, na isang bagay na sa tingin niya ay hindi niya talaga magagawa. Ang komentong iyon ay nagudyok ng alaala ni Mimuri tungkol sa kanyang nakatatandang kapatid na pumanaw nang minsang pinuri siya nito dahil sa palaging pagiging masigla at iniisip kung namuhay ba ito ng maayos bago nasawi.
Sinabi sa kanya ni Sauta na dapat siyang maging masaya sa kung paano siya namumuhay dahil napapaligiran siya ng mga taong nagmamalasakit sa kanya at niyakap siya ni Mimuri ng mahigpit. Pagkatapos ay sinabi niya na papasayahin niya ito kahit ano paman, na nagdulot ng kakaibang romantikong bandila sa itaas ng kanyang ulo na nahubog sa kakaibang paraan. Nangako siyang muli na hahawakan niya ang paglipat ni Kuromiko at pagkatapos ng date, sinikap niyang maisakatuparan ito. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik sina Sauta at Mimuri dala ang balita na hindi nagtagumpay ang paglipat ni Kuromiko. Hindi nagalit si Kuromiko dahil mas masaya siya sa katotohanan na mayroon na siyang mga taong talagang nagbabantay sa kanya. Kalaunan, bumalik ang grupo sa Quest Hall at nakitang naghihintay na sa kanila si Kuromiko. Tinanong ni Sauta kung paano siya nakapasok, at isiniwalat niya na dinala siya ni Mei at nasa loob din ng dorm sa kung saan, na parang may infiltration. Ipinaliwanag ni Mei na naaprubahan niya ang paglipat ni Kuromiko sa paaralan sa pamamagitan ng pagpasok sa hacker mode at pakikialam sa sistema ng paaralan, at agad na naramdaman ni Mimuri na walang silbi pagkatapos marinig iyon. Pagkatapos ay tinanong ni Nanami kung bakit nananatili sina Semogi at Mimuri sa kanilang lugar, at isiniwalat nila na opisyal na silang nakatira sa Quest Hall ngayon, at tinanggap sila ni Akane. Agad na tinanggihan ni Mei ang ideya na manatili sa kanila at sinubukang umalis, ngunit sinabi ni Kuromiko na gusto rin niyang tumira doon si Mei. Ang isang pangungusap na iyon ay direktang nagtanggal sa pagtutol ni Mei at pumayag siya ng walang karagdagang argumento. Kinabukasan, pinapunta ni Sauta si Kuromiko sa paaralan, pagkatapos ay nakita niya si Mei sa rooftop ng paaralan. Direktang tinanong niya ito kung nakakakita rin ba ito ng mga watawat tulad niya. Kinumpirma ni Mei na kaya niya, ngunit sinabing mas mahina ang kanyang kakayahan dahil hindi ito natural na kanya tulad ng sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya kung nakuha niya ang kanyang kapangyarihan mula sa isang bagay na tinatawag na sakramento at napagtanto ni Sauta na si Sakura na naman ang tinutukoy niya. Ipinaliwanag ni Mei na ang paningin ng watawat ay hindi isang bagay na dapat taglayin ng mga tao dahil maaari itong makagambala sa nakapirming daloy ng kapalaran. Binanggit niya ang isang bagay na tinatawag na ang Ilis Gemini, isang ship ng kapalaran na maaaring magdulot ng halos anumang kababalaghan at sinabing ang kapangyarihan ni Sauta ay katulad ng antas na iyon. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung ano ang plano nitong gawin dito. Sumagot si Sauta na plano niyang ibagsak ang napakalaking watawat ng kasawian sa itaas ng kanyang ulo at sundin din ang kahilingan ni Sakura na tuklasin ang katotohanan ng mundo. Nagsabi si Mei ng ilang kakaibang salita at biglang nagbukas ng isang portal sa paligid ng mga ito. Sinabi niya sa kanya na ipapakita niya sa kanya ang isang sulyap sa katotohanan sa likod ng mundo at pareho silang hinayla papasok. Nakarating sila sa isang bersyon ng paaralan na mukhang pamilyar sa una, ngunit napansin ni Sauta na may mali. Walang nakakilala sa kanya sa mga babae or kay Mei at ipinaliwanag ni Mei na sila ay kasalukuyang nasa isang parallel na mundo. Binanggit din niya na ang isang organisasyon na tinatawag na House of the Seven Virtues ay nagmomonitor sa lahat at ang kanyang misyon ay suriin kung si Sauta ay kalaunan ay magiging mapanganib sa mundo. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang maraming alternatibong hinaharap. Sa isa, ang ating palakaibigang Trakkon sa kapitbahayan ay humahantong kay Nanami na nakakuha ng isang pagkakataon sa pagbangga. At sa iba pa, ipinapakita ng iba't ibang timeline ang iba pang mga babae na nakakamit ang magkatulad na mga layunin. Ang bawat bersyon ay naglalagay lamang ng mas maraming trahedya, tulad ng isang hindi maayos na nakasulat na save file screen, na nagpapakita kung gaano kadaling masira ang lahat depende sa maliliit na pagbabago. Pagkatapos ay narating nila ang isang bersyon ng Premium Umbril Crash kung saan nakita ni Sauta ang isang sirang bersyon ng kanyang nakaraang sarili. Sa halip na gumuho, kinausap niya ito at sinabi sa kanya na sa hinaharap, makikilala niya ang mga taong mahalaga at bubuo ng mga tunay na ugnayan. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang kahaliling Sauta at naging kanilang guro, si Mayoki, na nagbunyag na siya talaga ang kanyang apo sa timeline na iyon. Isang sunog ang sumiklab sa eksena, ngunit sinabi ni Mayoki na magiging maayos siya dahil ang kanyang mga salita ay nagbigay sa kanya ng dahilan para mabuhay, at nakita ni Sauta ang isang bandila ng bida na nagpakita sa itaas ng kanyang ulo. Nagising si Sauta sa totoong mundo, at sinabi sa kanya ni Mei na ang mundo ay nakahanay na ngayon sa pag-iral ni Mayoki. Bago pa siya makapagpaliwanag ng higit pa, biglang umubo ng dugo si Sauta.
Sinubukan ni May na tanggalin ang bandila ng kasawian ng mapilit, ngunit ang bandila ay umatras gamit ang mabigat na madilim na enerhiya at sa halip ay natabunan siya. Pagkatapos ng isang mahirap na pakikibaka, nagawa niyang pigilan ito ng sapat lamang upang patatagin siya. Pagkatapos noon, nagpakita si Sakura at binura ang alaala ni May, kaya hindi na siya nakialam sa dinaraanan ni Sauta. Nang magising muli si Sauta, napansin niya ang isang nabura na bandila ng ruta sa itaas ng ulo ni May, ibig sabihin ay wala na siyang maalala tungkol sa 7 birtod or sa sistema ng bandila, na parang nabura ang buong kaganapan sa rooftop save file ng kanyang isipan. Pagkalipas ng ilang araw, payapang umiidlip si Sauta sa kandanggan ni Kikono nang biglang huminto si Rin at agad na sinigawan silang dalawa. Kalaunan ay natahimik ang lahat at silang tatlo ay nakaupo at kumakain ng pakwan habang nag-uusap tungkol sa kung paano nakauwi na ang karamihan sa grupo ng Quest Hall. Sa isang punto, sinabi ni Rin na mas mahina ang kilos ni May kumpara noong una siyang dumating. Naisip ni Sauta kung paano nawala lamang ni May ang mga alaala na konektado sa mga bandila at sa bahay ng 7 birtod, kaya ang kanyang personalidad ay halos na bago sa isang hindi gaanong agresibong bersyon pagkatapos ng pagtanggal ng memorya. Nasira ang kanilang nakaka-relax na hapon nang biglang sumulpat si Rory sa bakuran, sinunggaban si Sauta, at lumipad kasama ito bago pa man makapag-react ang sinuman. Dumating ang dalawa sa isang malaking mansyon kung saan mabilis na tumakbo si Akane sa kanila at humingi ng tawad, ipinaliwanag na kumilos lamang si Rory ng ganoon dahil gusto niyang makita si Sauta. Pagkaalis ni Rory, tumungo sina Sauta at Akane sa loob ng mansyon at agad na nagsimulang magpanik si Akane sa kahihiyan dahil ngayon ay kailangan na niyang gumugol ng oras ng mag-isa kasama ito. Medyo madali siyang pinakalma ni Sauta. Ngunit sa pamamagitan ng pagbitaw ng ilang magagandang salita at aksidenteng mas lalong pinalala ang kanyang emosyonal na pinsala. Hindi nagtagal, biglang sumulpat din ang iba pang miyembro ng grupo sa mansyon. Tinanong ni Sauta kung bakit pumunta ang lahat at sinabi sa kanya ni Rin na tinawagan sila ni Kikono nang may matinding takot matapos siyang dukutin ni Rory, na parang isang emergency rescue mission. Humingi ng tawad si Akane sa lahat dahil sa pagdudulot ng gulo, ngunit agad siyang pinuri ni Kuromiko dahil sa pagiging mabait at malugod pa rin sa kabila ng pamumuhay bilang mayamang babae sa isang higanteng mansyon. Ang papuri ay labis na nagpasaya kay Akane, kaya nagpasya siyang tretuhin ang lahat bilang mga pinarangalan na panauhin sa buong panahon ng kanilang pamamalagi. Kalaunan, nagsaya ang lahat habang kumakain, at pagkatapos, tumungo si Sauta sa bath area para mag-relax. Sa kasamaang palad, biglang sumulpat si Rin at sinigawan siya dahil umano sa pagpasok sa bathtub ng mga babae. Ikinatwira ni Sauta na malinaw na panig ito ng mga lalaki, ngunit nang marinig niya ang paglapit ng ibang mga babae, napagtanto niya na mali talaga siya at tapos na siya. Mabilis siyang kinaladkad ni Rin sa likod ng isang bato bago dumating ang iba, sinusubukang itago siya bago pa man maging isang pampublikong pagpaslang ang sitwasyon. Nahiya siya ng husto nang makita ni Sauta ang kanyang natural na katawan sa paliguan kaya't literal na nagpakita ang isang bandila ng depresyon sa itaas ng kanyang ulo. Agad itong natamba ni Sauta sa pamamagitan ng isang maayos na pagsasalita at ang babae ay nataranta ng husto kaya't aksidente siyang nakagawa ng ingay. Ang ingay na iyon ay nakaakit kay Akane na lumapit at nakita silang nagtatago ng magkasama. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Akane na ang kanilang banyo ay nagpapalit-palit ng mga seksyon ng lalaki at babae bawat oras, ibig sabihin ay nakulong si Sauta sa maling tiyempo sa halip na sa totoong kitalunan sa isang pagkakataon. Agad na sinisi ni Rin si Akane dahil sa nakalimutang banggitin ang mahalagang detalyeng iyon kanina. At habang nagtatalo ang dalawa, ginamit ni Sauta ang pang-abala upang makatakas. Pagkalipas ng ilang oras, tinawagan ni Nanami si Akane upang tingnan ang lahat. Ngunit matapos marinig kung gaano kasaya ang grupo sa mansyon, nainggit siya ng husto kaya't umiyak. Kinabukasan, sa wakas ay nagkita-kita ang lahat kay Nanami, na tinanggap sila sa kaharian ng Bloodfield bago sila ihatid sa isang tren patungo sa kabiserang lungsod na tinatawag na Twin Blade. Habang nakasakay sa tren, biglang nagpakita muli si Rory sa isang maliit na anyo ng chibi dahil tila na-unlock ng robot ang mascot mode. Ngayon, napansin ni Sauta na may dala siyang napakalaking plot kahit na maliit ang katawan na halos gawa sa naka-install na full plot armor. At nahihiyang inamin ni Akane na kanya talaga ang mga iyon.
Pagkababa nila ng tren, agad na nakasalubong ni Sauta ang isang cute na babae na napansin na pumunta siya roon gamit ang Royal Train at nagsimulang magtaka kung ang random na mukhang walang trabahong lalaking ito ay may koneksyon sa Royal Family. Ipinaliwanag ng isa sa kanyang katulong na kaklase ito ni Nanami at sa hindi malamang dahilan sapat na iyon para magmukha siyang masaya. Nagpakilala siya bilang si Hakua, ang ika-14 na prinsesa ng Bloodfield Kingdom, pagkatapos ay agad na nagtanong kay Sauta tungkol sa Japan. Nagulat si Hakua matapos marinig na ang mga lalaki at babae ay magkasamang nag-aaral sa Japan. At nang tanungin ni Sauta kung pareho ba ang mga bagay doon, ipinahayag niya na wala siyang ideya dahil hindi pa siya nakapag-aral noon. Sa halip, tinuruan siya ng mga madre sa isang kumbento, napansin ni Sauta ang pangalang Hapones nito at nagtanong tungkol dito. Kaya, ipinaliwanag ni Hakua na ang kanyang ina ay nagmula sa Japan. Pagkatapos noon, biglang sumulpat si Nanami at tinanong ni Sauta kung paano nila siya natagpuan ng napakabilis, para lamang ipaliwanag ni Rory na naglagay siya ng tracking device sa loob ng katawan nito. Binati ni Hakua si Nanami sa isang napaka-formal na paraan at ipinaliwanag ni Nanami na ito ay dahil halos hindi sila magkakilala at dahil din si Hakua ang bunsong anak na babae. Pagkatapos ay agad na nag-ambala ang mapayapang pag-uusap matapos sumulpat ang isang asasin mula sa kung saan at pinaslang ang isa sa mga gwardya habang inanunsyo na ang kanyang misyon ay tapusin ang dalawang prinsesa. Agad na sinubukan ng isa pang gwardya na paputukan siya ng machine gun, ngunit ang mga bala ay pumupunit lamang sa suit ng asasin sa halip na pigilan siya, na nagpapakita na ang asasin ay isang robot. Patuloy na pinapaslang ng robot na asasin ang mas maraming gwardya habang casual na naglalakad pasulong. Parang ang mga gwardya ay umiiral lamang upang madagdagan ang bilang ng mga bangkay. Pagkatapos ay napansin ni Sauta ang isang death flag na nagpakita sa itaas ng ulo ni Hakua, na nagpapatunay na ang sitwasyon ay malapit ng maging problema ng lahat. Napigilan ng isa sa mga gwardya ang robot ng sapat na panahon para makatakas si Sauta kasama ang mga prinsesa, ngunit agad na hiniwa ng robot ang pinto gamit ang isang high-tech na espada. Habang tumatakbo palayo, tinanong ni Nanami si Rory kung ang robot ba ang kanyang pangunahing katawan na nababaliw na naman. Ngunit itinanggi ito ni Rory at ipinaliwanag na ang kanyang tunay na katawan ay kasalukuyang nasa ilalim ng maintenance, pagkatapos ay hinulaan na ang assassin ay malamang na isang European model na ginawa para sa mga walang buhay na tao. Samantala, kahit na nakulong sa loob ng kanyang maliit na katawan na kasing laki ng minion, sinubukan pa rin ni Rory na lumaban, ngunit hindi siya pinansin ng assassin robot at patuloy na hinahabol ang lahat. Kalaunan ay nagsimulang magpaputok ang robot ng mga energy blast sa kanila at si Sauta kasama ang mga babae ay nagtago habang ang pagsakay sa tren na ito ay unti-unting nagiging isang discount na pelikulang Terminator. Pagkatapos ay aksidenteng napindot ni Sauta ang isang buton habang nagkakagulo na naghihiwalay sa kanilang bagon ng tren mula sa sakayan ng asasin sa perpektong sandali. Isang misteryosong babaeng nakamaskara ang nagpakita at sinira ang robot sa pamamagitan ng pag-atake nito mula sa likuran, na tuluyang nagwakas sa lahat. Matapos kumalma ang mga bagay-bagay, ipinaliwanag ni Sauta sa mga prinsesa na gumamit lamang siya ng isang matagumpay na escape flag upang makaligtas sa kaganapan. Maya-maya, pumasok si Sauta sa lungsod kasama ang dalawang prinsesa, at kalaunan ay huminto sila malapit sa isang talon kung saan tinanong niya si Nanami kung gaano pa sila kalayo sa kastilyo. Inamin ni Nanami na hindi siya sigurado, ngunit sinabi niyang malamang na magkikita sila sa ilan sa kanyang mga kasamahan sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang mga assassin mula sa House of the Seven Virtues ay tina-target sila dahil wala nang gaanong natitirang oras ang hari para mabuhay. Naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang dumating si Zero kasama ang iba pang mga miyembro ng House of the Seven Virtues na may napakaraming aura at inaangkin nila na sila ay ipinadala ng prinsipe ng korona upang ligtas na ihatid ang mga prinsesa pabalik sa kastilyo. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Nanami kay Sauta na ang House of the Seven Virtues ay karaniwang isang espesyal na parlamento na humahawak sa politika ng bansa kasama ang hari at pinoprotektahan ang Bloodfield sa loob ng maraming siglo. Kaya natural lamang, ang parehong grupo na nagpoprotekta sa kaharian sa loob ng daan-daang taon ay gumagalaw na ngayon na parang isang kaina-hinalang organisasyon.
Nang sa wakas ay makabalik sila sa kastilyo, muling nagsama-sama sila sa iba pang miyembro ng grupo, at agad na nagsimulang pag-usapan ng lahat kung gaano sila nag-aalala matapos marinig ang tungkol sa tangkang pagpaslang. Pagkatapos noon, nagpakita ang prinsipe ng korona. Ang pangalan niya ay Aliyah, at nagpasalamat siya kay Sauta sa pagprotekta sa kanyang mga kapatid na babae. Pagkatapos ay lumapit si Zero kay May at tinawag itong number 7, ngunit si May ay walang alaala tungkol sa kanya at nagkunwaring nalilito lamang sa buong oras. Kaya, pinalabas ni number 0 na parang nagkamali siya at umalis. Nang gabing iyon, palihim na nakipagkita si number 0 kay Aliyah at ipinaalam sa kanya na matagumpay niyang natalo ang lahat ng oposisyon tulad ng hiniling niya. Pagkatapos ay buong pagmamalaking sinimulang pag-usapan ni Aliyah kung paano niya mismo inayos ang tangkang pagpaslang sa kanyang sariling mga kapatid na babae dahil mapapabuti nito ang kanyang katayuan sa politika. Pagkatapos ay sinimulan nilang pag-usapan ang masasamang plano bago umalis si number 0 na parang isa lamang itong normal na pulong sa negosyo. Samantala, si Sauta at ang iba pa ay nagpapahinga sa kanyang silid nang biglang may pumukaw na broadcast. Nagpakita si Aliyah sa screen at inanunsyo na opisyal nang pumanaw si Haring Albato. Isiniwalat din niya sa publiko na may isang taong nagtangkang tapusin ang mga prinsesa kanina. Pagkatapos ay tinanong ng isang reporter kung bakit tinarget ang mga prinsesa at doon isiniwalat ni Aliyah na mayroong lihim sa likod ng pag-iral ng prinsesa, na siya mismo ang kanilang tunay na ama at hindi si Albato. Parang isa na namang episode ng Family Feud. Dagdag pa niya rito ang pag-anunsyo na ang mga prinsesa ang papalit sa kanya bilang mga reyna. Walang masabi sina Nanami at Hakuo matapos marinig ang lahat ng kabaliwang ito na ibinahagi sa live na telebisyon. Pagkatapos ng libing ni Albato, ipinaalam ni Hakuo sa lahat na magkakaroon ng isang pagdiriwang sa loob ng 3 araw upang ipagdiwang ang pag-akyat ng bagong hari. Pagkatapos ay tahimik siyang umalis na mukhang malungkot. Sa araw ng pagdiriwang, lahat ay nagsasaya at kumikilos na parang walang anumang bagay sa kaharian ang unti-unting naguguho sa likod ng mga dekorasyon. Pagkatapos ay dumating ang isang grupo ng mga ahente at kinuha sina Sauta at Megumi. Pinilit nilang isuot si Sauta sa kanyang suit at ipinaliwanag ni Rory na napili siya bilang isang performer para sa kaganapan na kahit papaano ay naging isang pampublikong palabas kung saan sina Sauta at Megumi ay ipinaparada bilang isang mag-asawa. Tuluyan ang nawala sa isipan ang mga babae habang pinapanood ang buong pangyayari. Pagkatapos ng kaguluhang iyon, nakatagpo ni Sauta si Hakuo at bigla niyang ipinagtapat ang kanyang nararamdaman sa isang direktang paraan na agad na nagdulot ng isang bandila ng relasyon sa itaas ng kanyang ulo. Natigilan si Sauta doon, hindi dahil malalim ang kanyang iniisip, kundi dahil malinaw na nagbabuffer ang kanyang utak tuwing nagpapakita ang mga totoong emosyon ng tao. Pagkatapos ay binago ni Hakuo ang kanyang tono at binanggit kung paano mukhang masaya pa rin ang lahat sa lungsod kahit na pagkatapos ng pagkasawi ng hari. Ipinaliwanag ni Sauta na ito talaga ang paraan ng pagdiriwang ng mga tao sa buhay at sinabing mas gugustuhin ni Albato na manatili siyang nasa magandang mood bago dumating ang iba pang miyembro ng squad at istorbohin ang lahat. Nang gabing iyon, naisip ni Sauta kung paano natapos ang bakasyon sa tag-init ng napakabilis, na parang walang respeto ang mundo sa libreng oras nang bigla niyang maramdaman ang isang kakaibang bandila na humihila sa kanya patungo sa isang tableta. Nagpakita ang numero 0 at ipinakilala ang kanyang sarili ng maayos, pagkatapos ay isiniwalat na ang tableta ay naglalaman ng kwento ng una at nagtatag na reyna ng Bloodfield. Ang kwento ay tungkol sa isang prinsesa na nagligtas sa kaharian mula sa mga demonyo sa pamamagitan ng pagtataas ng isang maharlikang bandila ng liwanag. Nabuhay siya dahil sa isa sa mga demonyo at ang lalaki na naging maharlikang bandila ay ginamit ang kapangyarihan nito hindi para iligtas ang kanyang sarili kundi para ibalik ang isang mahalagang bagay. Sa huli, siya mismo ang naging maharlikang bandila at hindi na muling naging tao, na umiiral bilang isang simbolo na patuloy na itinataas ng mga bayani at prinsesa na parang isang permanenteng icon ng sistema para sa pag-asa. Binasa ni Sauta ang lahat ng ito at napagtanto na ang kwento ay medyo masyadong malapit sa nangyayari sa kanya, na siyang nagpapanik sa kanya ng husto. Pagkatapos ay tinanong ni number 0 kung handa ba siyang isakripisyo ang lahat para sa mundo, habang si Sauta ay nagsimulang mabigla sa mga kaisipang parang mga multo na nagtutulak sa kanya patungo sa kasawian.
Pagkatapos ay sinabi niya na mahal niya ang mundo kaya kahit tapusin niya ang isang prinsesa pabalik sa maharlikang bandila kung makakatulong ito upang iligtas ito, na kinumpirma na siya ang nasa likod ng tangkang pagpaslang. Idinagdag niya na isasakripisyo rin niya ang kanyang sarili kung kinakailangan, pagkatapos ay tinanong kung gagawin din ni Sauta ang pareho. Nanatiling hindi sigurado si Sauta, naipit sa pagitan ng ayaw masawi at ayaw masira ang anumang loika ng sistemang tumatakbo sa mundong ito. At umalis ang numero 0 matapos sabihing makakakuha siya ng malinaw na sagot mula sa kanya sa susunod nilang pagkikita. Pagkalipas ng ilang araw, pumasok si Hakuo sa klase at nagpakilala bilang isang prinsesa, ngunit kakaiba ang reaksyon ng buong silid-aralan at agad na nabighani ang lahat ng mga lalaki ng walang dahilan. Pagkatapos ng klase, nakipagkita si Sauta kay Megumi at pinag-usapan nila ang nalalapit na pagdiriwang ng paaralan, na siyang pinakamalaking kaganapan ng taon. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating si Hakuo na may dalang ilang mga form para pirmahan ni Sauta. Sinabi niya na ang kanilang mga aplikasyon para kunin siya ni Sauta bilang kanyang kabit. Kaya pinirmahan pa rin sila at biglang nagdiwang ang buong klase na parang ilang taon na nilang hinihintay ito. Lumabas na ang mga form ay talagang mga aplikasyon para sa beauty pageant ng paaralan. At lahat ng mga babae sa Quest Hall ay tumangging lumahok maliban kung personal silang inendorso ni Sauta. Kaya aksidenteng naging opisyal na sponsor si Sauta. Nang gabing iyon habang kumakain, sinabi ni Semogi kay Sauta na dahil inendorso niya silang lahat, responsibilidad na niya ngayon ang pagsuporta sa lahat ng siyam na babae ng pantay-pantay sa panahon ng pagdiriwang. Pagkatapos ay sinabihan siya nitong tamasahin ng maayos ang pagdiriwang sa halip na labis na pag-isipan ang lahat. Tinulungan niya sina Hakuo at Megumi na magsanay habang nakasuot sila ng mga damit pangkatulong. Nang tulungan niya si Nanami na maghanda, bigla niyang sinabi na hindi na siya interesado na sumali sa pageant. Tinanong ni Sauta kung bakit niya siya pina-endorso ng mas maaga kaysa sa kanya, at inamin niya na iyon ay dahil lang sa ayaw niyang makaramdam na naiiwan siya. Kalaunan, nahihirapan si Akane na manatiling kalmado nang sinubukan ng isang photographer na kunan siya ng litrato para sa poster ng pageant. Pumasok si Sauta at tinulungan siyang mag-relax gamit ang ilang magaan na salita, at sa wakas ay ngumiti siya. Pagkatapos ay iniabot na lang ng photographer ang camera kay Sauta. Nang gabing iyon, nag-iisa si Sauta sa kanyang silid sa sandaling iyon dahil pagod na ang lahat sa paghahanda sa pageant. Sinubukan niyang tamasahin ang katahimikan, ngunit sinimulan niyang isipin ang lahat ng narinig niya mula kay Zero. Pakiramdam niya ay may natuklasan siya sa sulat ni Sakura, ngunit wala talagang nagbago. At ang death flag sa itaas niya ay nakasabit pa rin doon na parang permanenteng babala na ayaw tanggalin. Habang nag-iisip siya, dumating si Nanami at tinanong kung sinusubukan na naman ba niyang itago ang lahat ng mag-isa. Itinanggi niya ito at sinabihan na lang siya ng babae ng magandang gabi bago umalis at parang alam na niya ang sagot. Sa araw ng pista, pinasigla ng mga pinuno ng Broadcasting Club ang mga tao at inanunsyo na magsisimula na ang Miss Hadagaya pageant. Agad na tumaas ang enerhiya sa venue at pagkatapos ay ipinakilala nila ang mga hurado. Naroon si Semogi bilang ang maalamat na dating Miss Hadagaya. At nakalista rin si Kuromiko, kahit na masyadong abala siya sa pagbebenta ng ice cream para umupo ng maayos sa commentary table. At syempre, kasama rin si Sauta bilang isang hurado, ibig sabihin ay opisyal na siyang responsable sa pagpapasya sa resulta ng isa pang kaganapan na malamang ay ayaw niyang salihan noong una pa lang. Kapag nagsimula na ang pageant, ang unang kalahok ay walang iba kundi si Akane. At umakyat siya sa entablado na parang itinuturing na niya itong isang yugto ng pag-amin sa halip na isang kompetisyon. Diretso niyang inanunsyo na gusto niya si Sauta na parang bahagi ito ng script. Sumunod si Narin, Kik Ono, at ang iba pang mga kalahok. Lahat sila ay nagpahayag din na gusto nila si Sauta sa sandaling magpakita sila. Habang si Nanami lang ang nagrereklamo at nagsasabing si Sauta ang dahilan kung bakit siya natigil sa paggawa ng pageant na ito. Ang ikalawang round ay naging isang swimming contest kung saan ang lahat ng mga babae ay nagsusuot ng t-shirt sa ibabaw ng swimsuit, at si Sauta ay binigyan ng water gun na may napakalakas na pag-spray ng mga ito para maging transparent ang mga damit at mas makita ang kanilang mga banal na asset.
Kaya sinimulan ni Sauta sa pamamagitan ng pag-spray muna kay Kikono at siya ay tumugon ng labis na masayang-masaya na parang ito ang layunin ng kanyang buhay, at agad na nagsimulang humiling ang ibang mga babae na mag-spray din na parang mga halaman sila at hindi mga kalahok sa pageant. Kaya sumama lang at isa-isang inispray ang natitirang bahagi ng squad hanggang sa inisprayan niya si Nanami at agad siyang tumugon sa pamamagitan ng karate at sinipa siya hanggang sa makalimutan. Pagkatapos nito, dumaan sila sa iba pang mga round kabilang ang pagluluto, karaoke at isang quiz battle at kahit papaano sa dulo ng lahat, lahat sila ay tabla sa 1,000 puntos bawat isa. Kahit na may dagdag na puntos ang mga hurado, tabla pa rin sila sa tig 2,200. At ipinaliwanag ito ni Semogi sa pagsasabing nakikita niya ang lahat bilang pantay-pantay na mabubuti. Ang huling round ay naging isang paligsahan ng pag-amin ng pag-ibig kung saan ang bawat babae ay kailangang direktang ibuhos ang kanilang mga damdamin kay Sauta, na ginagawang isang sapilitang mabilis na pag-iibigan ang buong patimpalak. Ngayon, si Nanami ang nauna at casual na inamin na hindi niya gusto si Sauta noong una silang nagkita dahil mukhang walang silbi at walang pag-asa ito. Ngunit ngayon, nakikita niya ito bilang isang taong talagang karapat-dapat igalang. Kaya, labis na naapektuhan si Sauta sa emosyon ng katotohanan na may nag-iisip sa kanya kaya hindi na siya gumagana ng maayos. Ang ibang mga babae ay nadadala sa mod at agad na natalo sa paligsahan. At si Nanami ang idineklarang panalo bilang default. Ang kanyang premyo ay isang date sa school festival kasama si Sauta at buong-buo niyang ipinangako ito sa pamamagitan ng pagkain ng lahat ng uri ng pagkain sa festival na parang isang all-you-can-eat buffet. Maya-maya, habang naglalakad sila, narating nila ang isang hagdanan at isang kakaibang babaeng nakasuot ng salaming pang-araw ang biglang bumangga kay Sauta, pagkatapos ay agad na nagmakaawa sa kanila na itago siya. May ilang estudyanteng sumugod para hulihin siya, ngunit ang babae ay nasa ilalim na ng stealth mode habang nagtatago kasama sina Sauta at Nanami sa isang sulok at lahat ay tumatakbo nang hindi sila napapansin. Matapos medyo kumalma ang lahat, tinanong ni Sauta kung ano talaga ang ginawa niya at sinabi niyang wala siyang ginawa habang tinatanggal ang kanyang salaming pang-araw. Nagulat si Nanami nang makita niya ang mukha nito dahil ang babae ay si Shiraka pala, isang napakasikat na idolo sa Japan. At walang ideya si Sauta kung sino siya. Sinimulan ni Nanami na ilista ang kanyang mga nagawa na parang isang walking fan encyclopedia, sinasabing nakapagbenta siya ng mahigit 10 milyong plaka. Ang mga pabalat ng kanyang magazine ay nagpalaki ng benta ng malaki, at palagi siyang mainit na paksa. Patuloy siyang nag-fangirl hanggang sa maayos niya itong maipakilala kay Sauta. At buong katapatan niyang sinagot na hindi pa niya ito naririnig. Nagpasalamat si Shiraka kay Nanami sa pagpapahiram sa kanya ng uniforme para makapagtago siya sa mga estudyante habang tumatakas sa mga humahabol sa kanya. At nagsimulang mag-init ang ulo ni Nanami dahil mukhang napaka-cute ni Shiraka sa malapitan at ang kanyang idol fan instincts ay hindi gumagana ng maayos. Niyakap pa siya ni Shiraka bilang pasasalamat, na tila ba nabasag ang natitirang kahinahunan ni Nanami na parang system crash. Tinanong ni Sauta kung ano ang ginagawa ni Shiraka dito, at ipinaliwanag ni Nanami na nandito siya para sa isang espesyal na live concert na nakaplano para sa huling araw ng festival, habang idinagdag ni Shiraka na maaga lang siyang dumating para tingnan ang entablado at tamasahin ang kapaligiran ng festival tulad ng isang normal na tao sa halip na isang pandaigdigang celebrity. Nag-alok si Nanami na ilibot siya, at habang naglalakad sila palayo, napagtanto ni Sauta na si Shiraka ay isang karakter na nakatali sa kwento ng Royal Banner. Gumugol silang tatlo ng oras sa paggawa ng mga aktibidad sa festival ng magkasama, at biglang sinigawan ni Shiraka si Sauta dahil sa kahit papaano ay naakit ang bawat babae mula sa quest hall, kahit na teknikal na nakikipag-date kay Nanami. Sumagot si Sauta sa pamamagitan ng pagpapaalala na pumunta siya para tingnan ang entablado, pagkatapos ay itinuro siya pabalik doon. Inalo ni Nanami si Shiraka sa pagsasabing nasa sabik ang lahat sa kanyang konsyerto, at inamin ni Shiraka na mas gusto niya ang maliliit na entablado sa paaralan dahil ipinapaalala nito sa kanya ang kanyang mga unang araw bilang idolo. Ikinukwento niya ang tungkol sa pagtatanghal sa kanyang middle school festival kung saan ang gym ay pinalamutian bilang isang entablado, at kung paano siya dating mahiyain para gumanap ng maayos noong una hanggang sa unti-unti siyang hinihila ng hiyawan ng mga tao pasulong. Ipinaliwanag niya kung paano niya iniisip noon na wala siyang talento dahil dapat siyang magpangiti sa mga tao,
ngunit madalas niyang nararamdaman na kabaligtaran ang nangyayari, na parang nabibigo siya sa sarili niyang description sa trabaho. Sa isa sa kanyang pinakamababang sandali, isang lalaking nakahod ang nagbigay sa kanya ng panyo at sinabi sa kanya na ang kanyang musika ay nagbibigay ng pag-asa sa mga tao, na siyang eksaktong pag-udyok na kailangan niya upang magpatuloy. Ang lalaking nakahod ay si Sauta. Bagamat noong panahong iyon ay hindi talaga siya nag-iisip tulad ng kanyang karaniwang sarili at medyo tumatakbo sa mga natitirang desisyon sa buhay at mahinang enerhiya ng baterya. Tinanong siya ni Siraka kung kaya pa ba niya ito at tiniyak niya sa kanya na mayroon na siyang bandila ng tagumpay sa itaas ng kanyang ulo na parang pampatabay loob. Nang matapos niya ang kwento sa harap ni Sauta at Nanami, sandali silang natahimik dahil napagtanto nilang si Sauta ang hindi namamalayang nagpabago sa buhay ni Siraka. Sinabi ni Siraka na kailangan na niyang umalis agad at inimbitahan sila sa kanyang konsyerto bago tumakbo palayo. Pagkaalis niya, agad na sinubukan ni Nanami na atakihin si Sauta sa emosyonal na paraan dahil hindi niya nabanggit na nakilala niya si Siraka noon. At ipinaliwanag niya na noon ay dumaan siya sa isang mahirap na panahon at nagpaplanong wakasan ang kanyang buhay at ang pagtulong kay Siraka ay isang bagay lamang na ginawa niya bago umalis sa mundo, hindi isang bagay na inakala niyang mahalaga sa kalaunan. Medyo kumalma si Nanami at sinabi sa kanya na kahit na magulo ang kanyang mga intensyon, natulungan pa rin niya ang isang tao na makamit ang kaligayahan. Pagkatapos ay agad na bumalik sa galit na mode dahil ang pakikipagkaibigan ni Sauta kay Siraka ay nakakainis pa rin sa kanyang mga mata. Nang gabing iyon, sinabi ni Nanami sa grupo ng Quest Hall na malapit na ang huling araw ng pagdiriwang. At ipinamalas ng mga babae ang kanilang mga kasuotan para sa dance party habang ikinukwento ni Rory ang isang alamat na ang mga magkasintahang sumasayaw ng magkasama ay mananatili magpakailanman, na agad na ginawang isang mapagkompetensyang larangan ng pakikipagtugma ang buong grupo na nakasentro kay Sauta. Napansin ni Sauta ang isang bandila ng kapareha sa sayaw sa itaas nilang lahat at nangakong sasayaw kasama ang lahat. Kinabukasan, nagtanghal si Siraka sa entablado suot ang kanyang kumpletong kasuotan bilang idolo at nagpasalamat sa lahat ng dumalo, na nakakuha ng matinding reaksyon mula sa mga tao habang inanunsyo na ang konsyerto ay ibo-broadcast sa buong mundo. Nasiyahan si Sauta sa panunood sa kanya dahil sa wakas ay naging isang taong nagbubuklod sa mga tao sa pamamagitan ng musika sa halip na mag-isa lamang na nahihirapan. Sinuri ni Siraka ang mga tao, nakita si Nanami, at pagkatapos ay napansin si Sauta, sa wakas ay nakilala siya bilang ang lalaking nakahod mula sa kanyang nakaraan na nagpapanatili sa kanya. Nagsimula siyang magtanghal habang nanonood ang mga tao ng may pagkabigla. At sa gayon ay nakita ni Sauta ang mga ilaw na bandila na nagpapakita sa ibabaw ni Siraka at ng mga manunood at maging sa kanyang sarili na parang ang pag-asa ay nakakakuha ng buong saklaw ng sistema. Habang sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa watawat ng ilaw, biglang nag-freeze ang buong arena at muling nagpakita si Zero. Napansin ni Sauta ang mga numerong nagpapakita sa ibabaw ng lahat na parang isang binary code. At ipinaliwanag ni Zero na ang kanyang paglago ng kapangyarihan ay mabilis na tumataas na nag-o-overload sa sistema dahil sila ay nasa loob ng isang parallel na mundo na nilikha ng bahay ng 7 birtod upang kalabanan ang anghel na Gemini, isang database entity na namamahala sa lahat. Ipinaliwanag niya na ang sistema ay nawalan ng kontrol at ang mundo ay unti-unting patungo sa ganap na pagdomina nito na parang ang buong realidad ay tumatakbo sa sirang software. Nagulat si Zero na kalmado siya at sinabi ni Sauta na naniniwala siya sa kanya dahil kinumpirma ito ng kanyang truth flag. Sinabi niya sa kanya na kailangan nila ang kanyang kapangyarihan upang matusok ang Angelus Gemini at napagtanto niya na ang kanyang kakayahan ay nakatali sa lahat ng data sa paligid niya. Sa madaling salita, binibigyan siya ng kontrol sa sistema mismo nang hindi hinihingi ito. Tinanong niya kung bakit siya ang napili at sinabi niya sa kanya na ito ay dahil sa Sacramento, isang komplikadong entity na konektado sa kanyang kapangyarihan. Naiintindihan ni Sauta ang lahat ngunit napagtanto niya na mayroon ding death flag sa kanya, ibig sabihin ay hindi matatag ang kanyang pag-iral sa mundong ito. At kinumpirma ni Zero na kung patuloy na lalago ang kanyang kapangyarihan, hindi lang basta magyayelo muli ang mundo, kundi tuluyang babagsak hanggat naroon siya. Ang realisasyong iyon ay nagpapaliwanag na hindi na siya maaaring magtagal pa. Nang gabing iyon,
Habang nagsasaya sa quest hall, ginamit ni Sauta ang kanyang kapangyarihan sa paraang naging dahilan upang tuluyang makalimutan ni Akane kung sino siya, na parang nagsisimula ng putulin ng sistema ang mga koneksyon bago ang huling pagbagsak. Pagkalipas ng ilang araw, iniulat ng mga ahente mula sa House of the Seven Virtues kay Agent Number 0 na ang Angelus Gemini ay nasakop na ang mahigit 70% ng sistema ng mundo, at ang lahat ng bagay sa paligid ay nagsimulang kumilos ng kakaiba, na parang ang realidad ay mahinahon. Sinabi lang ni Zero sa kanila na ayos lang dahil paparating na si Sauta. Kasabay nito, si Sauta ay nasa isang paralel na mundo na nakasuot ng murang Galactic Comic Con cosplay na mukhang galing sa isang $5 discount shop, at ilang may pakpak na halimaw ang nagpakita sa harap niya. Tinanong niya kung sila ba ang Angelus Gemini, at sumagot sila na tinatawag na nila ang kanilang sarili na mga Diyos dahil sapat na ang kanilang lakas para kontrolin ang realidad sa labas ng network. Isa sa kanila ang nagpakawala ng isang malakas na pagsabog ng enerhiya sa kanya at lubos na kumpiyansa na wala na siya. Ngunit walang nangyari kay Sauta, na parang ayaw lang mag-load ng damage system. Kaya tumugon siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga kapangyarihan upang maglagay ng mga death flag sa kanilang lahat. At ang mga flag ay direktang kumikilos na parang mga instant deletion marker, hinihigop ang mga halimaw at pinasabog sila habang ang kanilang pag-iral ay nawawala. Mas maraming halimaw ang nagpakita, ngunit lumipat lang siya at iniiwasan ang lahat, tiniklop sila sa loob ng ilang segundo na parang mga tutorial bot sila. Samantala, naglalakad si Nanami papunta sa paaralan habang inaalala kung paano niya paulit-ulit na tinatanong ang lahat ng taga-quest hall tungkol kay Sauta noong dance party, ngunit walang nakakaalala kung sino siya, na para bang binura siya sa history ng browser. Habang nasa klase, naalala rin niya ang paghahanap sa kwarto nito kasama ang kanyang mga kaibigan, para lamang matuklasan na nakalock ito, at sinabi ng iba na bawal ito dahil sa aksidenteng kinasangkutan ni Akane. Pagbalik sa kabilang mundo, napagod si Sauta matapos malipol ang mas maraming halimaw na anghel at sinubukang sumulong muli nang may magpakita na mas marami, ngunit pinigilan siya ni Zero. Sinabihan niya itong umatras dahil hindi na siya makakapag-operate sa bahaging iyon ng network at ipinaliwanag na ang kaharian ng Bloodfield ay nasa sentro ng sistema ng mundo, ibig sabihin ay mabubuhay lamang ang lahat kung mananatili ang kahariang iyon. Kaya itinuro niya ito upang ipagtanggol ang pangunahing server ng Bloodfield. Isiniwalat niya na kung may mangyari sa pangunahing server, ang totoong mundo at ang mga virtual na mundo ay tuluyang babagsak. Kaya't muling sumulong si Sauta matapos isipin ang kanyang mga kaibigan sa totoong mundo dahil iyon na lamang ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang mga kilos na matatag. Ipinahayag niya na hindi niya hahayaang may makadaan sa gate at sinimulang lipulin muli ang mga halimaw ng paisa-isa. Isang halimaw na anghel ang nagpakawala ng isang malakas na light attack sa kanya at medyo nagpumiglas siya sa pagharang dito gamit ang kanyang kalasag. Pagkatapos ay naglabas ng isang malaking madilim na aura sa paligid ng kanyang sarili na parang ang kanyang kapangyarihan ay tuluyang tumigil sa pagpapanggap na normal at naging ganap na final boss mode. Sa pagtatapos, ang Quest Hall Squad ay nagbatian habang palabas ng dorm, na umaarte na normal ang lahat pagkatapos ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Ngunit hindi pa rin mapakali si Nanami dahil walang nakakaalala tungkol kay Sauta. Nagmadali siyang bumalik sa dorm at pumasok sa kwarto ni Sauta kung saan nakita niya ang isang mahinang puting bandila na nagpapakita at nakakita ng isang sulat sa mesa. Nang mabasa niya ito, napagtanto niyang ang sulat kamay ay kanya, na agad na lalong nagpagulo sa sitwasyon. Dumating si Rory at sinabing nabasag ni Nanami ang encryption ni Sauta, at nagulat si Nanami na naaalala pa rin siya ni Rory. Pagkatapos ay hinalikan siya ni Rory, na nagpadala sa kanyang isipan sa isang espiritual na kaharian kung saan niya nakilala ang nakatatandang kapatid ni Sauta, na nagngangalang Nanami din, na nagparami ng kalituhan ng 1,000,000. Inihayag niya na ang buong mundo ay itinayo sa ibabaw ng isang network system at sa totoong mundo, si Sauta ay talagang nakababatang kapatid ni Nanami, na nagpapamukhang parang isang supernatural na drama ng pamilya ang lahat. Ipinaliwanag ni Spirit Nanami na nagsimula ang lahat ng ito nang kumilos ang House of the Seven Virtues upang pigilan ang Angelus Gemini sa pagsakop sa mundo. At nalito si Nanami dahil palagi niyang pinaniniwalaan na isa lamang silang espesyal na parlamento na nagsisilbi sa Bloodfield.
Hindi nagtagal ang kalituhang iyon dahil bigla niyang nabawi ang kanyang mga alaala at napagtanto na ang House of the Seven Virtues ay isang nakatagong organisasyon na kumokontrol sa pandaigdigang impormasyon at ginagamit ito upang itaas ang impluensya ng Bloodfield sa buong mundo. Nang sabihin ni Spirit Nanami na pinupuntirya ni Zero si Sauta, tinanong ni Nanami kung bakit nila hahabulin ang prinsipe ng Bloodfield, ngunit sumagot si Spirit Nanami na lahat ng nasa kwento ng Royal Bandera ay totoo. Ipinaliwanag niya na ang nagtatag ng Bloodfield ay talagang inapo ng prinsesang kabalyero at ng Royal Bandera mula sa kwentong iyon, at ang bawat henerasyon ay lumilikha ng isang taong may kakaibang kapangyarihan na nagpapaisip kay Nanami na pinag-uusapan na naman nila si Sauta na parang siya ang susunod na paulit-ulit na system update. Isiniwalat ni Spirit Nanami na ang Agent Zero ang nagugnay sa isip ni Sauta sa milyon-milyong virtual na mundo upang ilabas ang kanyang nakatagong kapangyarihan, sa pamamagitan ng patuloy na mga simulation tulad ng stress testing sa isang sistema hanggang sa maipakita nito ang mga nakatagong katangian. Tinanong ni Nanami kung ang layunin niya sa pagpasok sa virtual na mundo ay upang iligtas si Sauta. At kinumpirma ito ni Spirit Nanami, ngunit ipinaliwanag din na nakialam si Zero sa pamamagitan ng paghahati sa kanya sa dalawang magkahiwalay na data body at pagkulong sa kanya. Dagdag pa niya na nakatakas siya sa tulong ni Rory, ngunit naubusan ng lakas bago natapos ang programa na maaaring ganap na sumuporta kay Sauta, kaya kinailangan niyang pansamantalang umiral sa loob ng katawan ni Rory. Ipinaliwanag niya na dahil dito, ang personalidad na tinatawag na Rory ay nabuo bilang isang piraso ng kanyang damdamin sa loob ng artificial intelligence, kaya naman tinulungan ni Rory si Sauta sa simula pa lang. Sinabi ni Spirit Nanami na sa wakas ay oras na para maging isa silang muli dahil si Sauta ay nakikipaglaban pa rin ng mag-isa sa isang virtual na espasyo na umiiral sa labas ng mga patakaran ng normal na oras, at kailangan nila siyang maabot bago pa tuluyang gumuho ang lahat. Nang banggitin niya ang mga bayani ng Maharlikang Bandila, naalala ni Nanami ang kwentong binabasa sa kanya ng kanyang ina at nagpa siya na sa halip na hayaang matapos ang lahat na parang sirang hard drive, gusto niya itong bigyan ng maayos na wakas sa pagkakataong ito. Sa wakas ay nagsama sina Spirit Nanami at muling nagising si Nanami sa totoong mundo. Agad niyang hiniling kay Rory na tulungan siya sa misyon at pagkatapos ay napansin niya si Akane na nakatayo sa pinto. Inamin ni Akane na may luha sa kanyang mga mata na parang may nakalimutan siyang napakahalagang bagay at sinabihan siya ni Nanami na sumama at tumulong sa halip na tumayo roon na nalilito, at pumayag si Akane nang hindi lubos na nauunawaan kung bakit. Nagpasalamat si Nanami sa kanya at napagtanto na ang buong grupo ng Quest Hall ay nagtitipon na sa malapit na lugar na nagbigay sa kanya ng kaunting ginhawa dahil kahit papaano ay hindi pa ganap na walang laman ang sistema. Tumungo sila sa lihim na tunnel mula noon at ipinaliwanag ni Nanami ang lahat tungkol kay Sauta kay Hakuya na sinasabi sa kanya na siya talaga ang kanyang nakababatang kapatid. Inilagay nilang lahat ang kanilang mga kamay sa mahiwagang kahon na natatakpan ng mga simbolo mula sa kwento ng Maharlikang Bandila. At habang ginagawa nila ito, ang kanilang mga alaala kasama ang isang malaking bandila ng liwanag ay nagpakita at bumabalot sa kanila. Kasabay nito, ang numero 0 ay patuloy na nakikipaglaban sa espasyo ng network hanggang sa magsimula siyang makakita ng mga bandila ng pagkatalo sa lahat ng dako. Habang dumarami ang mga halimaw na muling nagpapakita, sinubukan niyang baguhin ang kanyang estratehiya, ngunit biglang nagpakita ang premium na Ambril at binura sila. Pagkatapos noon, nagpakita si Nanami na nakasuot ng damit pang kabalyero at nagpakita ang iba pang mga babae, na puno ng pantasya na may aura tulad ni Piccolo at ipinahayag ni Nanami na narito sila upang iligtas si Sauta, na naglagay sa kanyang damdamin dahil hindi siya makapaniwala. Habang ang mga babae ay nagpapalakas ng loob at nagsimulang lumaban upang protektahan si Sauta, nanatili siyang emosyonal at nagtanong kung bakit sila bumalik para sa kanya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Akane kung paano niya palaging nararamdaman na konektado siya sa kanya noong una itong dumating dahil mukhang kailangan niya ng suporta. Inamin din niya na ang pagiging kasama niya ay nakatulong sa kanya na matutong tanggapin ang kanyang sarili. At pagkatapos sabihin na mahal nila siyang lahat, umalis siya upang sumali sa laban. Ito ang nagpabalik sa kumpiyansa ni Sauta. Ngunit bago pa siya makasali sa kanila, ang mga halimaw na may pakpak ay nagsimulang magkahiwa-hiwalay habang hinihigop sila papasok sa ship. Nalito ang mga babae habang nagbabago ito, ngunit napagtanto ni Sauta na ito ang Angelus Gemini.
Kaya sinabihan niya silang manatili sa likod. Sa isang iglap, muntik nang mabura ng Gemini ang mga babae, at ito ang dahilan kung bakit nabaliw si Sauta. Kaya sumugod siya gamit ang lahat ng kanyang madilim na aura, ngunit hindi ito sapat upang pigilan ang Gemini. Sa sumunod na sandali, nahila si Sauta sa isang alternatibong realidad kung saan siya ay bumalik sa cruise ship kasama ang mga babae. Nang magsimula itong lumubog, nagkita sila at iminungkahi niya na hanapin ang mga life raft hanggang sa makita niya ang isang maliit na batang babae na mag-isa. Agad niyang sinubukang tumulong, ngunit isang biglaang pagsabog ang naging dahilan upang sila ay mahiwalay sa iba pang miyembro ng grupo. Nang hamupa ang alikabok, ipinakilala ng batang babae ang kanyang sarili bilang demonyong Laplas at tinawag si Sauta sa kanyang pangalan, na ikinagulat niya. Gayunpaman, napansin ni Sauta ang isang lalaking nakulong sa ilalim ng mga kalat, kaya't sumugod siya at tinulungan ito. Sa sumunod na sandali, isa pang pagsabog ang nakulong kay Sauta sa ilalim ng mga kalat. Kaya, sinubukan din ng lalaki na tumulong, ngunit napagtanto niyang napakabigat nito. Habang lumalakas ang apoy, nangako siyang hahanap ng tulong at tumakbo palayo. Iniwan si Sauta na mag-isa kasama ang demonyong Laplas, na pagkatapos ay sinabihan siyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Sa simula ay tumanggi si Sauta na maniwala na iniwan siya ng lalaki. Ngunit sa paglipas ng panahon, nawalan siya ng pag-asa at nagsimulang magsisi sa kanyang tiwala sa sangkatauhan. Nang sandaling iyon, bumalik ang lalaki kasama ang isang grupo ng mga estranghero at ang iba pang mga babae. Ngunit habang sinusubukan nilang buhatin ang mga kalat, isa pang pagsabog ang nagtanggal ng isang haligi at ipinadala ito diretso sa kanila. Sa kanilang mga huling sandali, nawalan ng pag-asa si Sauta, ngunit inamin na mali siya na nawalan ng tiwala sa kanila. Pagkatapos ay sinabi ng demonyong Laplas na kaya niyang iligtas ang lahat sa pamamagitan ng pagsipsip ng kanilang mga watawat ng kasawian sa kanyang sarili at muling pag-reset ng realidad. Sa pagkakataong ito, babalik sila sa kanilang mga regular na buhay nang walang alaala sa kanya habang siya ay patuloy na mamumuhay ng mag-isa at galit hanggang sa magpasya siyang wakasan ang lahat. Sa kabila nito, tinanggap ni Sauta ang kanyang kapalaran at isinakripisyo ang kanyang sarili. Ito ang nagbigay sa kanya ng sapat na enerhiya para sa isang huling laban-laban sa Gemini. Ngunit habang nagsisimula siyang maghiwalay, dumating ang mga babae upang tulungan siya. At sa pinagsamang lakas ng mga ito, sa wakas ay nanalo siya. Ilang sandali pa, nagising si Sauta sa isang ospital at sinalubong siya ni Agent Zero pabalik sa totoong mundo. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung paano siya naaksidente bago pa man mag-enroll sa akademya, kung saan ipinadala niya ang kanyang isip sa misyon na talunin ang Gemini. Ipinaliwanag pa niya na ang lahat ng kanyang naranasan ay peke at kaunting oras lamang ang ginugol niya sa totoong mundo, kaya dapat niya itong kalimutan. Dahil doon, umalis siya at agad na sumugod si Nanami upang yakapin si Sauta. Ilang araw pagkatapos nito, dumating si Sauta sa dorm para sa kanyang unang araw sa paaralan at nakasalubong si Akane. Nagulat siya, ngunit ang reaksyon nito ay nagpaalala sa kanya na hindi pa kilala ng bersyong ito kung sino siya. Mabuti na lang at nagpasya siyang i-tour siya sa dorm. Ngunit pagdating pa lang nila sa kanyang kwarto, naalala niya ang aksidente at tumakbo upang iligtas siya nang muling magkawatak-watak ang mga sahig. Nang pasalamatan siya ni Akane sa muling pagliligtas sa kanyang buhay, muling nagulat si Sauta dahil ngayon lang niya naalala ang tungkol sa kanya.